Puro babae na naman ang kasama ni Nardo sa loob ng isang silid sa isang motel sa bayan. Matapos kasing makuha ang sahod ay dumiretso na kagad ito sa bahay aliwan para makapag-relax. Ang ganitong gawain ay nakasanayan na niya. Ito na lang din ang nakakapagpasaya sa kanya. At hindi rin naman kasi niya mapigilan ng sarili. Para siyang manghihina kapag hindi siya nakakahaplos ng babae. Gwapo talaga naman pang model ang mukha ni Nardo. Tinatawag nga siyang Nardong singkit ng mga babae. Dahil sa kanyang mga mata, marami ang naaakit. Kahit nga minsan mga matatanda ay gustong-gusto rin siyang matikman. O paano? Mauna na ako aking mga binibini. Nag-enjoy ako sa inyo. Ang sasarap nyo. Grabe. Sa susunod ulit ha. Isa-isa niyang hinalikan ang naggagandahang babae at saka lumabas na rin ang motel na yun. Naglabas siya ng sigarilyo at saka humitit. Patingin-tingin sa gilid at saka dinukot ang kanyang cellphone na dipindot. Bah, walang paramdam si Bossing ah. Nahinga pa ba yun? Pumara na lamang siya ng tricycle. Wala naman na kasi siyang gagawin sa bayan kaya naisip na lang niyan ding umuwi. Nakaramdam na rin kasi siya ng pagod. Habang nasa biyahe, katabi niya ang isang matandang babae. Nakatingin ito sa kanya ng malagkit. Hindi na lamang niya yun pinansin. Pero nang maramdaman niya ang magaspang na kamay nito sa kanyang hita, dito na siya nagsalita. Hindi ako pumapatol sa matanda eh. Dalawang ibig sabihin nun kaya alisin mo na yung kamay mo. Umirap na lang sa kanya ang matandang babae at inalis na rin ang kamay sa kanyang hita. Natatawa na lamang si Nardo. Hindi naman kasi bago sa kanya ang ganoong senaryo. Sa katunayan ay mas malala pa ang nararanasan niya noong teenager pa lamang siya. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakarating na rin siya sa baryo ng Marikit. Ang baryo na pinaniniwalaan ng mga matatanda noon na pugad ng magagandang babae. Pero para kay Nardo, isang malaking kasinungalingan ang paniniwalang yon. Dahil mula nang isilang siya roon, ni isang babae ay wala siyang nakitang maganda. Halos lahat ay mukhang pagod at puyat. Walang fresh, mga mukhang gulay na binilad sa araw at nalanta. Maya-maya lang, siya ay kumatok. Hoy! Buksan mo to! Ako to! Ano na naman bang ginagawa mo dyan sa loob? Hoy! Maya-maya pinagbuksan siya ng pinto. Ano bang problema mo? Pinagsasabi mo, bahay ko to baka sipain kita dyan. Ay, oo nga pala. Okay, sige, pasok. Si Tobing ay matalik na kaibigan ni Nardo. Makababata din ang dalawa kaya halos parang magkapatid na rin ang kanilang turingan sa isa't isa. Mula pa noong mawalan ng magulang si Nardo, silang dalawa na ang magkasama. Ano na naman bang ginawa mo at ginabi ka na naman? Amoy babae ka na naman ah. Pumunta ka na naman sa motel no? O bakit? Masama ba? Single ako, gwapo, tapos may pera. Wala naman sigurong problema dun. Walang problema ang pinagsasasabi mo. Eh paano kung magkasakit ka? Lagnat. Eh di inom ng gamot. Buang, ibang sakit. Yung sinasabi kong sakit yung sakit na nakukuha mo sa pakikipagtalik sa iba't ibang babae. Huwag ka mag-alala. Alam ko naman ang ginagawa ko eh. Tingin mo papatol ako sa mukhang maasim? Eh bakit kasi kailangan mo pa mambabae? Focus ka na lang kaya sa trabaho mo. Tobing, ikaw ang saksi sa lahat kung gaano ko nai-stress sa trabaho ko. Alam mo yan. Kaya yung mga ganitong ginagawa ko, pampawala lang to ng stress. Maintindihan mo ako kapag naranasan mo na rin magkaroon ng ganitong klaseng trabaho. Ikaw na lang. Ayoko ng ganyan no. Lagi na lang nasa delikado buhay mo eh. Eh malamang. Hindi naman mga tao kalaban ko eh. Eh hanggang kailan ka ba dyan? Itong pambababae ko? Hindi, yung trabaho mo. Eh di hanggat nandito pa sila sa mundo. Maraming taon mo nang ginagawa yan. Parang hindi naman sila nauubos eh. Baka hanggang tumanda ka na eh, yan lang ang ginagawa mo. Subukan mo kayo mamuhay ng mapayapa. Ayaw mo na ba sa ganung buhay? Hindi naman sa ayaw.
ikaw lang din naman ang iniintindi ko eh. Naiisip ko lang kasi, paano kapag namatay ka? Ako mag-aasikaso sa burol mo. Ayoko pa naman ng ganun, nakakapagod. Alam mo, madalas talaga visit kang kausap eh, no? Timpla mo na nga lang ako ng kape. Alam mo ba kung bakit tayo binigyan ng 2 paa? Hoy, hindi 2 paa ang pinagtitimpla ng kape, no? Para maglakad at lumapit ka ron at ikaw magtimpla. Visit na to. Maghapon akong naglinis ng bahay dito, no? Bilis na, timpla mo na ako. Gabi na, kape pa rin. Gusto mo talaga ng lamay eh, no? Wala rin nagawa si Tobing kundi ang ipagtimpla na lamang ng kape ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay tumambay na muna silang dalawa sa bakuran nila habang pinapapak ang chicharon. Kumusta pala trabaho mo? Hindi ka na ba ginugulo ng mga siraulo mong katrabaho? Paano pa manggugulo mga yun? Pinagbababangasan mo mga muka. Nalaman ba nila magkaibigan tayo? Hindi. Di kung sinabi ko, pati ako nadamay. Buwang ka kasi. Ikaw kasi, hindi ka marunong lumaban. Alam mo, sa mundong ito, kapag nagpakita ka ng kaduwagan, mas lalo kang lalapitan ng mga mang-aapi. Hindi karuwagan ng pag-iwas sa gulo, no? Maraming paraan para makaiwas sa gulo nang hindi ka naaagrabyado. Anong paraan? Sige nga. Bangasan mo mukha nila. Kagaya ng ginawa ko. Tingnan mo, sila na mismo ang umiwas sa gulo. Kaunting diskarte lang, pre. Para naman hindi ka na ginugulo ng mga siraulong tao. Bumuntong hininga na lamang si Tobing. Hindi siya makapaniwala na wala talaga siyang makukuhang magandang sagot sa kaibigan niya. Kinabukasan ng umaga, maagang umalis si Nardo. Makikipagkita siya sa isang babae, pero hindi parte ng kanyang pagiging babaero. Ito ay parte ng kanyang trabaho. Habang nasa biyahe na naman siya, nakatingin na naman sa kanya ang mga babae. Malamang sa malamang, tuwang-tuwa na naman ang kanyang ego. Gustong-gusto niya kasing nakukuha ang atensyon ng mga babae sa lahat ng kanyang pupuntahan. Nang makababa na siya ng jeep, saka lamang niya napagtanto na baliktad pala ang suot niyang damit. Doon niya lang din napagtanto na kaya pala siya pinagtitinginan ng mga babae ay hindi dahil gwapo siya, kundi dahil ang tanga-tanga niya. Baliktad ang suot niya. Napapailing na lamang ang binata. Naglakad na lamang siya papasok ng baryo Pangit. Ito naman ang baryo na kahit pangit ang pangalan, ang dami namang magagandang babae. Ang kaso nga lang, puro may asawa. Mang Dino, nandito na ako. Buksan niyo na tong gate. Uy! Ay, visit naman talaga tong taong-tao. Pwede bang huwag ka nang mambulabog? Kay aga-aga eh. Yan tagal nyo naman kasi buksan tong gate nyo eh. Ano bang ginagawa mo dyan sa loob, bossing? Hawak mo na naman siguro yung magazine ni Aubrey Miles eh, no? Anong pinagsasabi mo? Nag-asa ako na kita. Gusto bang malaman kung matalim na? Halika, subukan natin sa leeg mo. Uy, masyado naman kayo maras, Mang Dino. Nandito lang naman ako para hingin yung sinasabi mong misyon nung nakaraan. O sige, pasok. Nauna nang naglakad si Mang Dino. Nadaanan pa nila ang 7 itak na nakalatag lang sa lamesa. Umupo sila sa harap nito. Binigyan siya ng tubig at tinapay. Wala akong niluto ngayon kasi alam ko darating ka eh. Pag-usapan na lang natin yung misyon na pinagagawa sa atin ni Big Boss. Ano ba talaga yun? Sobrang delikado ba niyan? Mas delikado ba yan sa mga nauna nating nakalaban? Hindi naman sobrang delikado pero tingin ko, mahihirapan ka rito. Wala namang mahirap sa akin eh. Alam mo yan. Kailangan mong paslangin ng isang babaeng aswang. O tapos, ang babaeng aswang na ito ay namumuhay bilang modelo sa ibang bansa. Nandito lang siya sa Pilipinas para tumikim ng sariwang dugo ng tao. Ibig sabihin, mula nung Lunes na dumating siya, meron na siyang nabiktima. Yun ang kailangan mong pigilan. Anong mahirap dun? Yung babaeng aswang na yon, sobrang ganda. Kapag naging aswang siya, hindi siya pumapangit. Nag-iiba lang ang kulay ng mga mata niya. Tapos, naguhubad. Ano? Naguhubad? Oo, naguhubad. Yun ang modus niya. Ginagawa niya yon noon pa.
Pero natigil lang nang pumunta na siya sa ibang bansa. Yun ang strategy niya. Kaya may mga manunugis na nadadali sa kanya. O ano, kakayanin mo ba? Oo naman no. Naguhubad lang pala eh. Alam mo naman na mas lumalakas ako kapag may mas tumatanga ka kapag nakakakita ka ng babaeng sexy at maganda. Wag ako, Nardo, wag ako. Iba na lang ang lokohin mo. Bibigay ko na lang to sa iba. Sa mukha mong yan parang hindi mo kakayanin eh. Mukhang mali na ikaw ang una ko naisip. Ako na lang ang gagawa. Napalingon sila sa lalaking pumasok. Matangkad dito, malaki ang mga mata at maraming tattoo sa katawan. Unang tingin pa lang ni Nardo, alam na niyang ito ang tipo ng tao na gusto niyang dibdiban. Naaalibadbaran kasi siya sa tuwing bigla itong i-eksena. Hoy, Binoy, hindi ikaw ang naisip ni Bossing na gagawa nito, no? Matulog ka na lang sa inyo. Pero sa ating dalawa, ako may kakayahan na kalabanin ng babaeng yan. Kaya ipaubaya mo na sa akin to. O sige, ganito na lang. Dalawa kayong tatrabaho dito. Total, kasama rin naman dito sa report na may mga alalay din siyang aswang. Ako? Ang maalamat na si Nardong Singkit? Makikisama rito kay Binoy na mukhang puyat na pototoy? No way! Ay, wala kang ibang magagawa. Hindi ko ito ibibigay sa iyo kung mag-isa ka lang. Sasamahan ka ni Binoy para may gabay ka. Kung sana kaya mong kontrolin yung pagiging manyakis mo, hindi sana wala tayong problema. Pambira naman buhay to. Akala ko pa naman, ako lang mag-isa sa mission na to. Wala ka na magagawa. Umayag ka na lang. Ako rin naman Pero dahil kailangan mo ng tulong ko, pagbibigyan na lang kita. Kapal na mukha nito. Tapos na ang usapan na to. Mamayang gabi, pwede na kayo magsimula. Maayos kayong dalawa Mainit ang ulo ni Big Boss. Baka mamaya mayari kayong dalawa kapag pumalpak pa kayo dyan. Tumingin ng masama si Nardo kay Binoy. Pangiting-inti lang sa kanya ang lalaki. Paglabas nila ng bahay ni Mang Dino, ay agad niya itong nilapitan. Inayos niya ang kwelyo ni Binoy ng marahas. Hoy, maayos ka pre ha. Ayoko ng patanga-tanga sa misyon ha. Tingnan lang natin kung sino magiging tanga kapag nagubad na yung babae. Ano ka ba? Sanay na ako makakita ng nakahubad no? Ikaw, hindi. Palibhasa, hindi ka pa nakakakita. Alam mo kung anong hubad lang nakita mo? Hubad na katotohanan na kahit kailan, hindi mo ako mahihigitan. Pinagsasasabi mo, buwang ka na yata Pero nga ng lighter. Hinagis ni Binoy kay Nardo ang pansindi. Agad namang inalabas ng binata ang kanyang sigarilyo. Sa puntong ito, naging kalmado na ang usapan. Wala na ang taasan ng boses at yabangan. Seryoso na ulit. Kumusta naman yung nakaraang misyon mo? Kung iniisip mo na nabigo ako, magiging masaya ka na kasi di na naituloy. Tama lang yun. Sabi ko na nga ba Sira ulo. Ibig ko sabihin, tama lang na hindi ka tumuloy. Wala na sana akong kasagutan at kayabangan palagi kung wala ka na. Sinasabi mo bang hindi ko kakayanin yun? Nung narinig ko na nagpresenta kang kunin kay boss yun sinabihan ko sa boss na wag. Hindi dahil sa hindi mo kaya Kaya mo makatagal sa laban na yun. Ang problema, wala tayong impormasyon sa gabunan na kakalabanin mo. Kahit ako tatanggihan ko yun Kasi para ka nakikipaglaban sa invisible kung wala kang kaalaman sa abilidad ng kakalabanin mo. Sira ulo lang talaga si Big Boss At bakit yun ang binagsak kay Mang Dino? Sinasabi mo bang nag-aalala ka sa akin? Bilang katrabaho, oo. Siyempre, sayang ka rin kapag namatay ka. Marami ka nang nagawa rito, no? Pero bilang individual, wala naman akong pakialam sa'yo. Sus, kunwari ka pa. Pero salamat Kaya ko lang naman kasi kinuha yun kasi gusto kong pumantay sa'yo Gusto mong pumantay sa akin? Bakit di mo ako higitan? Hindi ko ugaling manghigit. Lahat ng tinitingala ko, ginagalang ko. Kaya gusto ko lang marating din ang narating nila. Hindi ko gustong lagpasan yun. Teka nga.
Ibig sabihin, idol mo ako? Kaya lagi mo akong kinokompetensya? Wala akong sinabi na idol kita, no? Pinagsasasabi mo dyan. Nagagalingan lang ako sa'yo kapag nakikipaglaban ka kasi parang ang dali lang sa'yo ng lahat eh. Hindi madali ang lahat sa akin. Kada lalaban ako, palagi kong naiisip lahat ng nangyari sa nakaraan. Alam ba kung bakit ayaw ko nang may kasama sa misyon? Bakit naman? Kasi ayaw kong maranasan ulit na maramdaman ang pakiramdam na mawalan ng kasama sa laban. Kung gusto mo ikwento mo lang. Para meron akong ipang-blackmail sa'yo balang araw. Ano ko, tanga? Managinip ka ng gising. Natatawa na lamang ang lalaking si Binoy. Kinagabihan, hawak na nila ang papel na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa aswang na kanilang ililigpit. Pagbasa pa lang nila ng pangalan, naisip agad nila na magandang babae yon. Joyce Jimenez? Malamang, napakagad ng babae nito. Kapangalan ba naman nung pinagpapantasyahan natin eh? Maganda talaga yan, modelo eh. Puntahan na kaagad natin to. Teka, gagamitin ko yung motor ko para mabilis. Mabuti pa nga. Ano mabuti pa nga? Di naman kita aangkas, no? Tiraulo ka ba? Tayo magkasama sa laban na to. Tapos iiwan mo ako? Eh di maglakad na lang tayo. Di ako nag-aangkas ng ibang tao sa motor ko eh. Gaano ba kamahal yung motor mo ha? Magbabayad na lang ako ng pamasahe sa'yo. Siraulo to. Yan, ganyan dapat. Wala nang libre sa panahon ngayon, no? Oo na, sige na, bilisan mo na. At ang makaalis na tayo. Hindi naman nagpabagal-bagal pa ang lalaking si Binoy. Kinuha na rin niya ang motorsiklo nito. Siningil nito si Nardo ng 100. Hindi na lamang umangal si Nardo para hindi na humaba ang usapan. Ayon niya kasing masayang ang kanilang oras ng dahil lang sa pera. Agad silang bumiyahe. Dahil sa impormasyon na kanilang hawak, natagpuan naman nila agad ang tirahan ng sinasabing modelo. Marahan silang naglakad palapit sa gate. Pero doon pa lang, meron nang nakita sa kanila. Nagbago ang anyo ng mga nagbabantay sa labas. Meron nang nakakita sa kanila. Nagbago ang anyo ng mga nagbabantay sa labas. Inatake sila nito. Kaya naman, inilabas na rin nila ang kanilang mga sandata. Bad trip. Ingay kasi nito maglakad eh. Ano maingay? Ikaw kaya nakita nila kagad. Sige na, mamaya na tayo magtalo. Pagtuunan na muna natin ng pansin to mga pangit na to. Ilang sandali lang, agad na umatake ang mga aswang sa kanila. Pero dahil biyasa na sila sa ganoong gawain, gamit lang ang kanilang mga dalang itak ay agad nilang napaslang ang mga yon. Pumasok na sila sa loob, pero meron pa palang naghihintay sa kanila roon. Mas marami kumpara sa unahan ng mansyon, pero hindi naman yon magiging hadlang para sa kanila. Sa katunayan, sisiw lang naman ito sa kanila. Paramihan ha, kung sino maraming mapapatay, siya ang manlilibre. Ha? Bakit parang may mali? Takot ka bali. Di sige. Walang sinayang na pagkakataon ng dalawa. Sinagupa nila ang mga aswang. Mabibilis ang mga nilalang. Mababangis at tila alam na ang mga gagawin. Pero sadyang veterano na si Nardo at Binoy sa larangan ng pagtugis ng aswang. Kaya kahit anong bangis ng mga kalaban nila, nagagawa pa rin nilang makapalag. Talsik ang dugo. Bagsak ang mga aswang. May mga nagingalo pero tinuluyan nilang dalawa. Hindi nagtagal, paunti na ng paunti ang mga aswang. Nakakarami na silang napapaslang. Tumingin ang mga nilalang, dumistansya ng bahagya. Napatingin sila sa balkonahe ng isang babae ang lumabas doon. Nakatingin lamang yun sa kanila ng masama. Hoy! Ikaw si Joyce Jimenez, di ba? Mukhang wala siyang balak sagutin ka. Atakihin na natin! Aatake na sana sila sa babae pero nagulat sila nang biglang alisin nito ang suot-suot na bestida. Lumantad ang katawan ng dalaga. Natatamaan pa ito ng sinag ng buwan. Nanlalaki ang kanilang mga mata pero natauhan din naman si Binoy.
Ang kaso nga lang, tila wala sa sarili ang lalaking si Nardo. Tutok na tutok ang mga mata sa babaeng nakahubad. Tingnan mo tong isang to. Hoy! Sinampal siya ni Binoy. Sa puntong yon ay saka pa lamang natauhan si Nardo. Pailing-iling pa ito na parabang pinipilit niyang magising mula sa malalim na pagkaantok. Pagtingin nila sa babae, wala na yon sa balkonahe. Nasa likuran na nila ito at mas malapit nang nakikita ni Nardo ang katawan ng babae. Mas lalo itong natuliro. Tila unti-unting nawawala sa katinoan. Nakailang sampal na rin si Binoy. Malapit nang mamaga ang kanyang muka. Kaya naman hindi na nagsayang ng oras si Binoy. Dahil ito lang ang hindi tinatabla ng pang-akit. Si Binoy na muna ang nagsimula ng laban. Hindi mo ako madadaan sa katawan mong yan. Aswang ka pa rin at ang aswang ay pangit. Hinato ni Binoy ng itak ang babae. Umilag naman yun kaagad. Nang magkaroon ng pagkakataon ng aswang, sa halip na si Binoy ang harapin nito ay si Nardo ang pinagtuunan nito. Mabilis itong gumapang palapit sa binata habang wala sa wisyo si Nardo. Buti na lamang naroon si Binoy para iligtas siya. Nakalapit agad si Binoy at sinipa si Nardo para makalayo ito. Nang maramdaman ni Nardo ang sakit ng balakang niya ay tila natauhan itong muli. Visit ka, Binoy. Nakakarami ka na ah. Buwang ka pala eh. Wala ka sa sarili. Visit na aswang to. Ano bang ginawa niya sa akin? Ano bang tinutunga nga mo? Tulungan mo na ako. Muling umatake ang mga aswang. Si Binoy ang nakipaglaban sa babaeng nakahubad. Nang mapaslang na ni Nardo ang iba pang mga aswang, hinarap na rin niya ang modelong aswang. Hoy, Joyce Jimenez! Hindi mo na ako maaakit. Wala na akong pakialam kung kapangalan ka pa ng idol ko. Tumingin ka lang sa mukha, huwag sa katawan. Maayos ka ha? Kailangan kita rito. Mas gamay mong kalabanin ng mga ganitong aswang na mabibilis. Huwag ka mag-alala. Hindi na ako maaakit dyan. Manood ka para mas lalo mo ako maging idol. Puro kayabangan na naman to isang to. Sige na! Nilapitan ni Nardo ang babaeng aswang. Pagtaga niya roon ay mabilis yung nakailag. Pero hindi pa rin tumitigil ang binata. Inatake niya lang yun ng inatake hanggang sa tinamaan na nga niya sa balikat. Isang magandang pagkakataon yun para kay Nardo para tapusin na ang dalaga. Ang kaso nga lang, napatingin na naman siya sa katawan nito. Bigla itong napatigil. Nawala na naman sa focus. Nang makita ni Binoy na itatarak na ng babaeng aswang ang mahabang kuko, hindi na ito nagsayang ng oras. Tumakbo si Binoy at saka itinarak ang hawak na itak. Paghugot ni Binoy ng itak, ay tinagapan nito ulit ng ilang beses. Yan! Patay na! Pambira ka, Nardo. Hinihintay ko pa naman yung galaw mo kasi ito yung unang beses na makakasama kita sa isang laban eh. Tapos ganito. Ay nako, nakakadismaya ka. Mukhang kailangan ko na talagang practicein to. Kainaan ko talagang babae. Ay nako. Buti naman alam mo. Picturean mo na yan tapos puntaan na natin si Mang Dino. Matapos silang masiguro na patay na ang lahat ng aswang, agad na rin silang umalis doon na parabang normal na gabi lang yon. Sa kanilang mga manunugis kasi, kapag hindi mabigat ang mga nakakalaban nila, hindi nila yun masyadong dinidibdib. Kumbaga, trabaho lang talaga. Lalong-lalo na si Nardo. Nagagawa pa nga nitong mag-beer house at mag-motel pagkatapos pumaslang ng aswang. Kinagabihan. Visit naman talaga itong mga to. Pwede naman maghintay bakit nangangalampag pa. Para malaman mo na ako yung nandito. O anong balita? Tapos na. Agad-agad? Oo. Hindi man lang nga nahirapan si Nardo eh. Paano mahirapan yan? Gambunan nga ang tinutumba niyan eh. Paano nga mahirapan yan? Hindi makaatake. Natulig sa katawan ng babae. 2 beses munti ka na mamatayan. Buti na lang niligtas ko tong kumag na to. Ay, pambihira naman talaga oh. Yan na nga ba sinasabi ko, Nardo eh. Ganun din pala nangyari. Parang si Binoy din lang mag-isang lumakad. May naitulong naman ako. Ako kaya lumaban sa mga kasama ng modelong aswang na yon.
Ipadevelop ninyo mga larawan bukas at nang maipadala na sa big boss natin para makuha nyo na kaagad yung sahod ninyo. Mang Dino, matanong ko lang, nakita niyo na ba si Big Boss? Oo naman, bakit? Bakit hindi siya nagpapakita sa mga kagaya namin? Dahil ba mas mababa lang kami sa'yo? Oo naman, Mang Dino. Ako sobrang tagal ko na sa trabahong to pero ni minsan, hindi ko man lang nakaharap yung isang yun. Sino ba talaga yung big boss na yun? Hindi nyo na kailangan pang malaman. Ang mahalaga, nagagawa natin ang trabaho natin. May mga bagay sa mundong ito na mas maganda nang hindi natutuklasan dahil mas maraming bagay ang maapektuhan sakaling sumingaw ito. Biglang sumeryoso matandang lalaki at naglakad na rin papasok ng bahay. Nakatinginan na lamang ang dalawa. Parehong nagtataka at napapatanong sa inasal ni Mang Dino. Pakiramdam nila, may nasabi silang hindi maganda na hindi rin naman alam kung ano. Umuwi na lang si Nardo sa bahay niya. Wala na rin naman kasi siyang gagawin sa oras na yon. Pagdating niya roon, nakita niyang nagluluto na si Tobing ng makakain nila. Umupo siya sa gilid. 10:00 na, ngayon ka palang nagluluto ng hapunan? Anong hapunan? Hindi to pang hapunan, no? Ano yung nilalaga mo? Buwang, nag-iinit ako ng tubig, maliligo ako. Ang lamig-lamig eh. Hindi mo ba nararamdaman? Hindi naman malamig ah. Yan kasi, mas madalas ka pa kasing mag-birthday kaysa maligo eh. Kaya hindi natuloy kilala ng katawan mo yung malamig na tubig. Sus, tulad mo naman ako sa'yo. Kumusta ang trabaho? Daming ginawa kanina. Nakakarita pa yung boss namin. Nagdala ng lalaki sa opisina niya tapos ayun, hinintay pa namin silang matapos bago kami makasahod. Hayaan mo na. Minsan kasi kakaiba rin pakiramdam ng ganun. Hindi mo maintindihan yun. Ay, siya nga pala. Total, may sahod ka naman na eh. Ikaw na sa isang sakong bigas ha. Ako naman palagi sa bigas eh. Buwang ka ba? Tobing. O ano? Kapag ako namatay, kunin mo lahat ng pera ko kay Mang Dino ha. Kada sahod ko kasi, kalahati lang kinukuha ko. Yung kalahati, iniipon ko sa kanya. Bakit ka naman mamamatay? Hindi ko alam. Pakiramdam ko ngayong taon, may mabigat akong pagdaraanan eh. Sinasabi ko lang sa iyo para handa tayo. Yung perang may iwan ko, gastusin mo yun. Sa'yo yun. Baka bumuo ka na ng pamilya, makakatulong yun. Uy, kung makapagsalita parang namamaalam ang putik. Mas maganda na nakapagsabi ako sa'yo. Masasayang ang pera kong yun kapag walang nagmay-ari kapag nawala na ako. Ibabalik lang kasi ni Mang Dino yun sa Big Boss. Hindi ka mamamatay, no? Mas masama ka pa sa masamang damo eh. Mumisin na lamang si Tobing sa kanya. Tinawanan naman niya ito. Maya-maya lang ay pumasok na rin si Nardo sa loob. Paghiga niya sa papag, agad na rin siyang nakatulog. Maimbing ang tulog ng binata kaya tinanghali na siya ng gising. Mga ilang sandali lang, kakamulat lang ng mga mata niya nang pumasok si Tobing sa kwarto niya. Uy, nandyan yung dalawang babae. Nagpapakilalang syota mo raw. Nag-aaway silang dalawa. Humingi ng pera. Awatin mo yung dalawang yun, uy. Naku, sabi mo wala ako. Tulog, umalis. Siraulo ka ba? Ako aanuhin nila eh. Bahala ka na muna. Uy, saan ka pupunta? Dumaan si Nardo sa bintana. Nagmamadali itong makalis doon. Nang makalayo na siya ay napaupo na lamang si Tobing sa gilid. Napapailing. Nagmamadali itong makalis doon. Nang makalayo na siya ay napaupo na lamang siya sa gilid. Napapailing. Nagtataka kung papaanong natuntun siya ng dalawang babaeng ilang buwan na niyang hindi nakakausap. Ay nako, pambihira. Lalakas ng pang-amoy ng mga yun ah. Di ko naman sila binuntis. Mga buang talaga oh. Uy! Ginagawa mo dyan? Ay, anak ng tokwa. Gulat na gulat ah. Bakit ba kasi bigla ka nalang lilitaw dyan? Pinagsasasabi mo tapat to ng bahay ko. Ay, oo nga no. Nabasa mo na yung text ni Mang Dino? Hindi pa. Bakit? Anong meron? Basahin mo na lang muna. Ano nga?
Nandito ka na, hindi mo pa sabihin. Bayaran mo ako ng 100. Hindi libre ang mga impormasyon, no? Alam mo yan. Kung talaga kahit kailan mo kang pera. Oo na, babayaran kita. Mamaya. Wala dito pera ko eh. May namataan ng mga gabunan ng grupo nila Tunying. Nakalaban nila kagabi. Ang kaso, hindi nila natalo. Napatay pa yung 2 sa kanila. Yung gabunan daw, may sungay sa kaliwang ulo. Hindi ba yun yung gabunan na dapat tatrabahuin ko? Yun din yung gabunan na hindi ko rin natalo eh. Ano sa tingin mo, Dylan? At bakit parang nagpapakita ang malalakas na aswang ngayon? Ewan ko, blanco pa rin ako. Pero tingin ko, pakiramdam ko lang may niluluto silang plano. May naalala nga pala ako. O ano naman? Narinig ko sa grupo ni Tunying na meron daw kasama yung gabunan. Isang babae. Pero hindi malinaw yung pagkakakilanlan eh. Basta, maganda raw. Baka yan yung pinaslang natin kagabi, yung modelo. Yun nga rin ang iniisip ko. O sige na, magbihis ka na. Puntahan natin si Mang Dino. Ikaw ang magdamit, no? Ayos na ako ng ganito. Yan pa rin suot mo kahapon eh. Buya ka naman, no? Ano naman? O sige na, hintay mo ako. Sa paghihintay ni Nardo, isang magandang babae ang napadaan sa kanyang harapan. Sa sobrang ganda nito ay parang nagliliwanag ang buong paligid. Nang umiti ang babae sa kanya, ay naakit siya ng mapuputi at tuwid na tuwid ng ngipin ng dalaga. Ang ngiti nito ay tila hinahatid siya patungo sa langit. Nagtama rin ang kanilang paningin. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang kilig. Magandang umaga. Alam niyo po ba kung saan dito yung Sitio Uno? Natauhan ang binata nang marinig niyang nagsalita ang babae. Umayos siya sa pagkakatayo at tinawi din ang kanyang buhok. Ang kanyang singkit na mata ay lalo niya pang pinapasingkit. Sitio Uno? Kapag diniretso mo ito, may kaliwang kanto. Kakaliwa ako ron? Hindi. Sa pangalawang kanto pa. Sa may kanan. Sa pangalawang kanto, doon ako kakanan. Oo. Tapos, pag kanan mo, diretso lang. Sabay kaliwa ulit. Sitio Uno na yon. Salamat Bago lang kasi ako dito eh. Mamaya pa lang ako lilipat. Mag-isa lang ako kaya hindi ko kabisado agad itong baryo ninyo. Alam mo, sa wakas nagkaroon na rin ng saysay ang pangalan nitong baryo na ito. Ha? Bakit naman kuya? Kasi baryo Marikit. Pero ngayon lang nagkaroon ng magandang babae rito sa lugar namin. Ikaw bumabanat ka na Ay, siya nga pala. Nardong Singkit nga pala pangalan ko. Mabait, gwapo, mataas tumalon at higit sa lahat, mahaba ang pasensya. Ano pangalan mo? Magandang binibini. Wow hanip sa pagpapakilala Ivana nga pala. Ivana Alawi. Ivana? Bakit? Alam mo bang nasasaktan ako sa pangalan mo? Ha? Bakit naman? Kasi, Ivana yata ang mahal mo. Galing Siguro bulero ka rin ano? Hindi naman. Gusto mo ba? Hatid muna kita sa Sitio Uno. Baka kasi maligaw ka sa puso ko eh. Oo na kuya, ihatid mo na ako. Banat ka ng banat eh. Huwag mo na akong tawagin kuya no. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Nardo. Ang matipunong hindi napupuno ang pasensya. Hindi malaman ni Nardo kung bakit sobrang gaan ang kanyang pakiramdam kay Ivana. Kakakilala pa lamang nila pero pakiramdam niya ay kabisado na niya ang katauhan ng babae. Bukod sa maganda kasi ito, nararamdaman niyang kung gaano ito kabuting tao. Walang pakialam si Nardo kung pinagtitinginan na sila ng mga tao. Iniisip niya ay inggit lang ang mga yon dahil may kasama siyang maganda. Ang unang babaeng maganda sa kanilang lugar ay kanya na ring na-target. Maya-maya pa, narating na rin nila ang simpleng ngunit maayos na bahay na titirhan ng dalaga. Alam mo ba kung bakit sila nakatingin sa atin? Kasi ngayon lang talaga sila nakakita ng magandang babae rito sa baryo ng Marikit eh. Tingin ko hindi yun ang dahilan. Ha? Ano? Ang kapugian ko ba?
Yung zipper mo kasi, kanina pa bukas. Kita yung brief mong polka dots. Ay, gagi! Agad na tumalikod ang lalaki at saka inayos ang kanyang zipper. Humarap siya na para bang walang nangyari. Sa kapal ng mukha niya pagdating sa babae, wala na sa kanya ang mga ganoong bagay. Pasensya na, dumungaw si Birdie. Dito na pala ako. Maraming salamat sa pagatin mo Sigurado kang ayos ka na rito? Wala ka na bang gamit na aayusin? Pwede naman kitang tulungan. Hindi na, ayos na ako. Ayaw ko naman makabala sa'yo. Maraming salamat Naku, wala naman yun eh. Pero sige, basta kapag kailangan mo ko, hanapin mo lang ako. May cellphone ka ba? Bigay ko na lang yung number ko. Wala akong cellphone O sige. Basta, alam mo naman kung saan ako hahanapin. Nandito lang ako para sa'yo. Mutya ng bari malikit. Ay nako, bolero. Sige na, umalis ka na. Naglakad na nga ang lalaking si Nardo at kumuway-kuway pa ito. Malapad ang ngiti. Masiglang masigla si Nardo noon. Nang balikan niya si Binoy, ay salubong na ang kilay nito. Ano? Saan ka na naman ba nagpunta? Kanina pa ako dito eh. Meron lang akong hinatid na magandang binibini, no? Maganda? Kailan nagkaroon ng maganda dito sa atin? Ang totoo niyan, ngayon lang din. Ay nako, puro ka babae. Tara na, para makausap na natin si Mang Dino. Nakangiting naglakad si Nardo hanggang sa makarating sila sa bahay ni Mang Dino. Hindi mawala-wala ang ngiti ng binata. Ipinagtaka naman yun ng matandang lalaki. Para kasing nasisiraan ng ulo si Nardo kung makangiti. Kung hindi ka makikinig ng maayos kay Binoy ko na lang to ibibigay. Ito naman, nakikinig naman ako. Ang sabi ko, ikaw at si Binoy ang naatasan ni Big Boss na dumali sa gabulan na yon. Hindi ba nakakaintindi ang Big Boss na yan? Hindi niya kami pwedeng ilagay agad sa mission na yan kung kulang ang impormasyon namin tungkol sa gabunan na yon. Hindi pa ba siya nadala? Ako nga na pinakamagaling sa lahat, hindi umubre. Kasi wala akong alam kung ano yung kaya niyang gawin. Sana, naiintindihan mo rin na mahirap makakuha ng konkretong impormasyon tungkol sa gabunan na yon. Dahil bukod sa mailap siya, wala rin namang mahanap na kamag-anak ang mga tao natin. Sinasabi niyo bang isusugal niyo kami sa misyon na to? Kung ako lang naman ang masusunod hindi ako papayag. Siyempre mga lihitimo ko kayong tao. Alam ko kung anong kakayahan ninyo. Pero hindi ko naman ilalagay ang mga tao sa isang sitwasyon na alam kong hindi pabor sa kanila. Bakit ko pumayag na kami ang ilagay dun? Kasi walang gustong tumanggap ng misyon. Lahat natakot na. Lahat nagkaroon ng trauma. Kayong dalawa lang naman ang hindi tumatanggi. Sige, ako na lang. Bakit mo susuluin? Delikado nga to. Delikado pala ba't ikaw lang mag-isa? Bida-bida ka na naman Maniwala ka sa akin. Nakaharap ko na ang gabunan na yon. Hindi makabubuti kung makakaharap mo siya. Bakit? Minamalit mo ba ako? Sinasabi ko lang ang totoo na hindi mo siya kakayanin. At ikaw kakayanin mo kahit mag-isa ka lang? Makinig ka nga sa akin. Isama mo ako dyan. Huwag kang mayabang. Hindi ako nagyayabang, no? Ay, tumigil na nga kayo. Hindi ito usapan kung sino ang mas magaling at kung sino ang maraming nagawa Ito'y usapan kung paano natin matatalo ang gabunan na yon. Alam niyo ba kung bakit kailangan nating madaliin ang pagligpit sa aswang na yon, ha? Bakit? Hindi ko rin alam. Walang sinabi sa akin si Big Boss Kaya nga kung ano man yon, magtulungan yung trabahuin. Kasi kayong dalawa lang ang may kakayahan. Yan ang problema Wala talaga tayong alam kung ano o sino yung kinakalaban natin. Sige, sasama ako sa inyo. Seryoso ka ba? Di na kailangan. Kailangan mo pang asikasuhin yung mga ibang misyon para sa iba pang manunugis, no? Tama. At saka kapag sumama ka pa, baka mamatay ka pa. Anong tingin mo sa akin, Inotel? Baka nakakalimutan yung dalawa. Lahat ng natutunan nyo sa akin lang nanggaling. O siya, sige, sumama ka. Kailangan din naman namin ng gabay ng matanda sa lakad na to Ikaw ang bahala, Binoy, kapag nirayuma yan Abat, mga loko kayo
Sa halip na maging seryoso ang oras na yon, ay natawa na lamang sila. Makalipas ang 2 araw, nagsimula na rin ang kanilang paghahanda. Kahit na mga veterano na silang maituturing, dumaan pa rin sila sa kanilang pagsasanay. Pero si Nardo, parang parelax-relax lang. Dahil hindi naman ito makapagseryoso sa pag-iinsayo dahil palaging si Ivana na lang ang tumatakbo sa isipan nito. O ano, nag-enjoy ka ba sa lakad natin ngayon, Ivana? Oo naman. Ang sarap mo kaya kasama. Ikaw natututo ka na rin Ikaw kasi. Ivana, ano na ba tayo? Anong-ano na tayo? Ilang araw pa lang naman tayo magkakilala. Di ba, ganun din naman yun? Bakit pa natin patatagalin? Huwag ka magmadali. Ang sabi nga nila, ang totoong lalaki nakakapaghintay. Ha? Ganun ba yun? Oo, ganun yun. O paano? Pasok na ako sa loob Hindi mo ba ako papapasukin? Saka na, kapag tayong dalawa na. O sige na, umuwi ka na. Masaya ako ngayong araw. Masaya rin ako. Masarap sana ang tulog mo ngayong gabi. Malapad ang ngiti ng lalaki. Para itong nanalo sa loto na maglakad na ito paalis doon. Pero nawala na lamang ang kanyang ngiti nang biglang salubungin siya ni Binoy. Nakasimangot ang lalaki. Hindi pa man ito nagsasalita. Alam na ni Nardo na hindi na naman maganda ang sasabihin nito. Ano? Saan ka ba galing? Buong araw ka namin hinanap ni Magdino Seryoso ka ba talaga sa misyon natin? Oo naman. Sino ba nagsabing hindi? Seryoso ka sa lagay na yan? Sa halip na mag-ensayo tayo nawala ka kanina. Pwede ba? Huwag kang manermon. Magulang ba kita? Siguro, inuuna mo na naman yung Ivana na yan Ano naman? Anong ano naman? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Mabigat at mabangis ang kalaban natin tapos ikaw relax-relax ka lang? Ano bang gusto mo? Mataranta ako. Hindi mo alam na ganito talaga ako tuwing bago ang misyon. Naninibago ka lang kasi ngayon mo lang ako makakasama. Wala akong pakialam kung ano ka. Ang akin lang, ayusin mo. May trabaho tayo. May misyon tayo na dapat gawin. Kung ganyan ka, hindi natin to mapapanalo Ang totoo niyan, kaya ko namang ipanalo to kahit mag-isa ako Kaya pala, hindi mo rin naman natalo yung gabunan nung unang laban nyo. Ano ba problema mo? Tinatanong pa ba yan? Di yung kahanginan at katamaran mo. Ako? Mahangin? Ako? Tamad? Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Kung makapagsalita ka, parang ang dami mo nang napatunayan Wala akong dapat patunayan sa'yo. Sapat na sa akin na nagagawa ko ng maayos ang trabaho ko. Hindi ako kagaya mo na inuuna pa mga walang kwentang bagay para lang sa pansariling interes. Hoy, ikaw wala kang alam sa buhay ko kaya magdaan-daan ka sa sinasabi mo Wala kang pakialam kung mas inuuna ko ang ibang bagay. Hindi kita kaano-ano at mas lalong hindi rin kita kaibigan. Kung nahihirapan ka sa misyon kasi wala ako, di huwag ka sumama. Ang dami mong sinasabi. Palibhasa, walang babae magkagusto sa'yo Naiinggit ka kasi yung nag-iisang babae na maganda dito sa baryo natin sa akin dumidikit, hindi sa'yo. Mukha ka kasing mangga maasim. Sira ulo ka naman pala Biglang hinawakan ni Binoy sa kwelyong lalaking si Nardo. Galit na galit itong susuntukin sana ang binata nang biglang dumating si Mang Dino. Hindi na tinuloy ni Binoy ang gagawin na makaramdam ng hiya. Tinulak na lamang niya ito ng malakas papalayo sa kanya. Paano ako magtitiwala sa inyong dalawa kung sa simpleng bagay hindi kayo magkasundo? Ganito ba ang aasahan ko? Ang grupong kanya-kanya at walang pagkakaisa. Wala naman kasing problema kung nagtitinulang to si Nardo Inuuna pa yung ibang bagay kaysa sa misyon. Mang Dino, sabihin mo nga sa kanya kung bakit ako palaging ganito. Hindi to kasi sanay sa akin Nardo, hindi ko rin gusto yung ginagawa mo. Nakita kita. Nababaliw ka rin sa babaeng Ivana ang pangalan. Nawawala ka na sa focus Diyos ko naman Pati ba naman ikaw? Akala ko ba matagal mo na akong kilala? Matagal ko naman ang ginagawa to Pero natatalo ko pa rin naman ang mga nakakalabang ko. Iba ngayon.
Kahit ikaw mismo aminadong malakas ang makakalaban natin. Kaya kahit ngayon lang, magseryoso ka naman. Hindi biro tong kakaharapin natin. At saka, hindi ka ba nababahala? Pati si Mang Dino sasama na. Ganun kaseryoso tong problemang to. Alam niyo kung anong totoo? Napapagod na ako. Anong sinabi mo? Napapagod na ako sa ganitong sistema. Parang gusto ko na lang mamuhay ng payapa eh. Parang gusto ko nang mamuhay ng simple at bumuo ng pamilya. Pero kailangan ka namin dito, Nardo. Ikaw ang puso ng misyon na ito. Alam mo naman na ikaw lang ang may kakayahang makatagal sa gabunan na yon. Tapos ngayon iiwan mo kami? Bakit? May sinasabi ba akong iiwan ko kayo? Wala naman ah. Basta, hayaan nyo na muna ako makapag-isip-isip. Huwag nyo muna akong kakausapin. Pakiusap lang ah. Ako naman ang lalapit sa inyo kapag ayos na ako. Kaya ka nawawalan ng kaibigan kasi ganyan ang ugali mo eh. Aalis na sana si Nardo pero nang marinig niya ang sinabing yon ni Binoy, tila nagpantig ang kanyang tenga. Bumalik ito at lumapit kay Binoy. Kahit mas malaki si Binoy sa kanya, ay sinuntok niya kagad yon. Natumba si Binoy. Mabuti na lamang ay naawat agad ito ni Mang Dino. Dahil kung hindi, baka nalumpo na ang binata. Wala kang karapatang banggitin ng tungkol dyan ha. Sa susunod, baka hindi lang yan ang mangyari sa'yo. Baka magpantay na yung paa mo at manlamig na yung katawan mo. Naintindihan mo ko? Tama na yan. Walang mapapala kung kayong dalawa lang din ang magpapatayan. Total, wala namang patutunguhan ng grupong ito. Hindi ko na kayo kailangan. Mag-isa na lang ako lalakad. Ako ang haharap sa gabunan na yon. Gawin nyo na lahat ng gusto nyong gawin. Bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi na nakapagsalita pa ang dalawang binata. Nauna nang maglakad pa alis si Nardo. Banas na banas siya. Nagngangalit siya sa mga sandaling yun. Hindi siya makapaniwala na gagamitin yun sa kanya ng taong hindi naman talaga malapit sa kanya. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, padabog niyang binuksan ang pinto. Naabuntan niyang nagbabasa ng Bold na magazine si Tobing pero wala siyang pakialam. Kinuha lang niya agad ang tubig sa lamesa at saka nilagok. Uy! Anong nangyari? Bakit ganyan na itsura mo? Itong tarantadong Binoy na to eh. Nakakainsulto na eh. Pati yung nangyari sa partner ko noon, babanggitin niya pa sa pagtatalo namin. Aba, sira ulo pala talaga yan ha. Halika, bugbugin natin. Wag na. Di ako bababa sa level niya, no? Eh ano naman ba kasi yung pinagtalunan nyo? Pakiramdam ko, kasalanan mo eh. Ano? Pipikunin mo rin ba ako? Hindi naman. Kwento mo na kasi kung anong nangyari. Wag na. Maiinis lang ako. Okay, sige. May iba tayo ng usapan, pre. May kwento pala ako. Tungkol to sa aswang. O ano? Yung kapatid ng katrabaho ko. Parang kagaya nyo rin siya eh. Pero ibang grupo sila. Alam mo ba kwento ng katrabaho ko? Namatay kapatid niya. Kasama yung grupo nila. Alam mo kung anong lumaga sa kanila? Ano? Gabunan daw. Nang marinig ni Nardo yon, nakaramdam siya ng pagkabahala. Kahit naman parelax-relax siya, iniisip din naman niya ang misyon nila. Alam din naman niya na malakas ang gabunan na kakalabanin nila. Pre, di ba sabi mo, gabunan din yung makakalaban nyo? Oo, gabunan. Ang itinuturing na pinakamalakas sa panahon ngayon. Kung ganon pre, nasa delikado pala talaga buhay mo, no? Ano ka ba? Ikaw na nagsabi. Palagi namang nasa delikado buhay ko. Tapos, nagtatanong ka pa. Oo, kalma. High blood ka naman kaagad eh. Sinyalis na yata ng pagtanda yan ah. Nakakainis kasi ng mga tao ngayon eh. Napapailing na lamang si Nardo. Pumasok na lamang siya sa kanyang kwarto saka nagpahinga. Napatingin na lang siya sa kisame at napaisip. Bigla niyang naalala si Ivana. Sa isang iglap, nawala ang kanyang pagka-bad trip. Tila nahipan siya ng magandang hangin kaya bumalik kagad ang kanyang sigla. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tatawagan niya sanang dalaga pero naalala niya na wala nga palang cellphone si Ivana. Kaya ang ginawa niya, naligo siya kahit gabi na. Nagbihis siya ng maayos.
At kahit kakakita lang nila, pupuntahan niya ulit ang dalaga para makita ito. Oh, gabing-gabi na. Anong gagawin mo? Pupuntahan ko lang naman ang aking pinakamamahal na si Ivana. Baka kasi namimiss na niya yung kagwapuhan ko eh. Kakaiba ka rin no? O sige na. Mas maganda na yan kaysa para kang bata dyan na nagmamaktol. Nagmamadaling makalabas ng bahay si Nardo. Sa laki ng mga hakbang niya, ay kagad siya nakarating sa bahay ni Ivana. Ang sabi kasi sa kanya ni Ivana nung nakaraang araw, hindi to lumalabas ng gabi. Sa halip na maghinala, nag-alala siya para sa babae. Naisip niya na baka lumabas ito saglit at hindi na nakabalik. Hindi pwede. Baka mamaya may nangyari na sa kanyang masama. Naglakad-lakad ang binata. Para siyang tanga na hinahanap si Ivana. Lahat na nakakasalubong niya ay tinatanong niya. Pero ni isa sa mga yon ay hindi siya sinasagot. Lalong nag-alala ang lalaki. Nawala lang ang kanyang pagkabahala nang matanong niya si Ivana na naglalakad. Nakasuot ito ng bistidang manipis kaya bakat na bakat naman ang hugis ng katawan nito. Ivana? Oh, bakit ka nandito? Gabi na. Ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan. Bakit nasa labas ka pa? Gabi na, di ba? Sabi mo, hindi ka naglalabas ng ganitong oras. Hindi ko pala nasabi sa'yo. Pinuntahan ko kasi yung mama ko sa bayan. Kailangan ko kasi makipagkita sa kanya kanina eh. Ngayon lang ako nakauwi kasi ang dami naming napagkwentuhan. Ay, sayang naman. Kung isinama mo na sana ako, di sana nakilala ng mama mo yung future niyang manugang. Ikaw talaga, puro ka na naman biro. O sige, ihatid na kita sa inyo. Mahirap na, delikado ang panahon ngayon, lalo na't may aswang. Aswang? Wala, huwag mong pansinin yon. Ibig ko sabihin, may mga masasamang loob na hindi natin alam kung kailan darating sa buhay natin. Kaya mas mainam nang may kasama kang kagaya ko. Ngumiti na lamang si Ivana. Tila nabaliw na naman ang binata nang makita ang ngiting yon ng babae. Para sa kanya, yun na ang pinakamagandang ngiti sa balat ng lupa. Habang naglalakad silang dalawa, naramdaman na lamang ni Nardo na unti-unti nang humahawak si Ivana sa kanyang kamay. Bagay na naging dahilan para mas magwala ang kanyang kalooban. Nang makarating na sila sa harapan ng bahay ni Ivana, laking gulat ni Nardo nang bigla na lamang siyang dampian ng halik sa labi. Sandali siyang hindi nakagalaw. Hindi niya alam kung bakit parang bago sa kanya ang halik na yon. Samantalang ilang beses na rin naman siyang nahahalikan ng ibang babae. Magmula ngayon, akin ka na, Nardo. Akin ka lang. Oo, sayong-sayo lang ako. Isinarado na ni Ivana ang pintuan ng bahay. Naiwan si Nardo na ilang segundong hindi makapagsalita. Napako sa kinatatayuan at napapangiti. Walang hanggan ang kanyang kaligayahan. Napapahawak pa sa labi. Para bang nararamdaman pa rin niya ang malambot na labi ng dalaga. Patalon-talon pa si Nardo nang maglakad na siya papauwi. Sumisigaw-sigaw na akala mo ay naka-jackpot sa isang sugalan. Nang makabalik siya sa bahay nila, tulog na si Tobing. Pero nagising yon nang napalakas ang pagtawa niya. Uy, nababaliw ka na ba? Ang lakas mong tumawa, may natutulog dito oh. Alam mo kung bakit? Bakit? Ano na naman ba meron? Pare, kami na ni Ivana. Mukhang nadala siya sa sobrang bango ko eh. Uy, paano mo naman nasabi na kayong dalawa na nga? Hinawakan niya kamay ko. Yun lang. At hinalikan niya ako sa labi, pre. Seryoso? Bakit ba pakiramdam ko hindi ka naniniwala? Naniniwala ako, buwang ka ba? Malay ko ba kung pinagtitripan mo lang ako? Pero, totoo nga. Oo. Tapos, alam mo kung anong sabi niya? Ano? Sabi niya, magmula ngayon, akin ka na lang. Wow! Paldo! Jackpot! Visit ka. Dapat mag-blowout ka niyan. Bukas, iinom tayo. Sa ngayon matutulog na muna ako nang may ngiti sa aking mga labi. Masiglang pumasok muli sa kwarto ang binata.
Dahil sa sobrang kaligayahan, agad nang nakatulog si Nardo. Kinabukasan paggising niya, walang ibang nasa isip niya kundi si Ivana. Nakalimutan na nga rin niya ang misyon na dapat ay inasikaso niya. Dahil habang tumatagal ang araw, mas lalong nakakaroon ng mga problema na may kinalaman ng mga aswang. Pero si Nardo, relax lang. Masaya siya sa kanyang love life. Habang si Mang Dino at Binoy abalang-abala sa kanilang pag-iensayo. Kagaya ng napag-usapan ng dalawa, hapon pa lang ay nagluto na sila ng makakain. Papupuntahin kasi ni Nardo ang babae sa bahay niya. Paraan niya yon para bigyan ng mainit na pagtanggap si Ivana. Baka naman nakakaya sa kaibigan mo na magpunta ako sa bahay niyo. Oh, bakit ka naman mahihiya? Ibahay ko naman yon. Isa pa, gusto ko ring makilala ni Tobing, kaya wala kang magiging problema sa kanya. Naglalakad ang dalawa papunta sa bahay nila Nardo nang biglang makasalubong nila si Mang Dino at si Binoy. Nakatinginan silang apat. Nakaramdam ng pagkailang si Nardo. Hindi na lang sana niya papansinin ng dalawa pero nagsalita si Mang Dino. Kung may oras ka mamayang gabi, mag-usap tayong dalawa. May gusto lang akong malinawan sa'yo. Tumango na lamang si Nardo. Hindi siya nagsalita at nagpatuloy na rin sila sa paglalakad. Tahimik lang din naman si Ivana noong mga oras na yon. Pagdating nila sa bahay, sinimula na kagad nila ang selebrasyon. Masaya sila kahit na 3 lang silang nasa hapagkainan. Naging mabilis ang mga oras at sumapit na rin ang kinagabihan. Oras na para ihatid niya ang dalaga. Habang naglalakad, biglang may sinabi si Ivana na talagang nakapagpaisip sa kanya ng malala. Nardo, seryoso ako sa iyo ha. Kaya ang gusto ko rin seryosong relasyon. Gusto ko na tahimik ang buhay natin. Ayaw ko ng gulo. Ayaw ko ng karahasan. Kaya kung sakali mang may papasukin kang gulo, mapipilitan ako makipag-iwalay sa'yo. Kasi ayaw ko ng ganong klase ng buhay eh. Kung sakali man, kaya mo bang bigyan ako ng magandang buhay? Ng mapayapang buhay? Kasi handa akong bumuo ng pamilya na ikaw ang kasama ko. Hindi agad nakapagsalita ang binata ng mga sandaling yon. Una niyang naisip ay ang kanyang pagiging manunugis. Batid niyang kahit kailan ay hindi nagiging mapayapa ang buhay niya hanggat may mga nakakalaban pa siyang aswang. Patuloy lang na magiging komplikado ang lahat kung mananatili siya sa kanyang tungkulin. Nardo, bakit hindi ka nagsasalita? Hindi mo ba kayang ibigay sa akin yon? Ha? Kaya ko. Kaya kong ibigay ang buhay na gusto mo. Basta ipangako mo sa akin na ako lang ang mamahalin mo, Ivana. Oo, pangako. Ikaw lang ang mamahalin ko. Nung gabing yun, gulong-gulo ang isip ni Nardo. Aminado siyang may puwang talaga sa puso niya ang pagiging manunugis. Pero hindi rin naman niya kayang bitiwan si Ivana. Si Ivana kasi ang kauna-unahang babae na masasabi niyang sineryoso niya talaga. Kay Ivana niya naranasan na maging totoong masaya. Na kahit na hindi niya pa natitikman ng dalaga, nagawa niya itong mahalin, igalang at pahalagahan. Pagtapos niyang maihatid si Ivana sa bahay nito, pinunta naman niya si Mang Dino at naroon din si Binoy. Mabuti naman at dumating ka. Akala ko kinalimutan mo na kami. Ano bang sasabihin niyo sa akin? Gusto lang kitang tanungin kung tutuloy ka pa ba sa misyon natin. Para malaman ko kung maghahanap na ba ako ng kapalit mo o hindi. Mabuti pa, humanap na lang kayo ng kapalit ko. Kung tungkol sa alitan natin, ako na lang ang aalis. Mas kailangan ka sa misyon na to. Hindi to tungkol sa alitan nating dalawa. Ano? Gusto ko nang magbagong buhay eh. Ano? Balak na namin magsama ni Ivana. Gusto namin ng tahimik na pamilya. Ayaw ko naman na magkaroon ng takot ang magiging asawa at anak ko. Ganun kabilis? Agad-agad? Biglaan? Yun ang gusto ni Ivana eh. At handa akong ibigay sa kanya ang buhay na gusto niya. Para lang mas mahalin niya pa ako ng... Kalukuhan! Ano sinabi mo? Kalukuhan yung ginagawa mo. Isusuko mo ang bagay na gusto mo
Para lang sa isang tao na hindi mo pa naman kilala ng lubusan? Paano kung bigla ka na lang niyang iwan? Babalik ka sa pagiging manunugis, ganun ba? Kaya naman pala mas pinili mo yun kasi pwede mo naman palang balikan ng tungkulin mo eh. Samantalang siya kapag iniwan mo, hindi ka na niya babalikan. Mang Dino, sawayin mo nga to. Hindi na maganda sinasabi nito eh. Nardo naman kasi, ano ba nangyari sa'yo? Naiintindihan ko na talagang mahilig ka sa babae pero yung ganito, hindi ko maunawaan kung bakit biglang-bigla ka na lang bibitaw para sa isang tao na hindi mo naman sigurado kung sasama ka. Magsasama kami habang buhay. Yun ang pangako namin sa isa't isa. At paano ka nakakasiguro na ikaw ang sasamahan niya habang buhay? Ano ba problema mo sa akin ha? Sagutin mo ang tanong ko. Hindi na nakapagpigil pa si Nardo. Sinuntok na naman niya si Binoy. Pero sa pagkakataong ito, lumaban na sa kanya ang binata. Nagpang-abot silang dalawa. Habang ang matandang si Dino naman ay nakaupo lang. Tila walang pakialam habang naninigarilyo. Nang makaramdam na ng pagod ang dalawa, ay tumigil na rin sila. Ang tagal ko nang nanilbihan para sa sinasabi niyong Big Boss. Ang tagal ko nang pumapatay ng aswang. Lahat ginagawa ko. Lahat kinakaya ko kahit ikamatay ko pa. Ngayon lang ako humingi ng pabor. Ngayon ko lang pinangarap na magkaroon ng tahimik na buhay. Bakit ba hindi niyo kayang ibigay sa akin yon? Bakit ba hindi niyo ako hayaang maging masaya na lang muna kahit minsan lang? Sige, Nardo. Piliin mo na kung anong makakapagpasaya sa'yo. Hindi na kita pipigilan. Sige na, makakaalis ka na. Maging masaya ka sana habang maraming tao mamamatay dahil mas pinili mong lumandi kaysa sa buhay ng karamihan. Hindi mo ako maintindihan kahit na kailan. Kasi walang nagmamahal sa'yo. Padabog na binalandra ni Nardo ang gate nang lumabas siya. Sa isang iglap, nasira na agad ng kanyang mood. Noong mga sandaling yon ay mas pinili na lang muna niyang mapag-isa. Nagtungo siya sa ilog. Tanging dala lamang niya ay ang sigarilyo at panindi. Mga bisit. Kahit ngayon lang naman, pagbigyan nila ako. Sisisihin pa nila ako kapag maraming nagkandamatay. Sus! Sisindihan na sana ni Nardo ang sigarilyo nang biglang may nagsalitang matandang babae. Pagtingin niya sa gilid, nakita niya isang matanda na nakaupo sa batuhan. May daladalang balde. Nakikita niya ang mukha nito dahil may daladala itong gasera. Sinong mga bisit ang sinasabi mo? Ay! Ano ba naman? Nakakagulat naman kayo, Nay. Ano bang ginagawa niyo rito? Malamang kukuha ng tubig. Naubusan ng tubig ang drum ko eh. Kaya niyo bang buhatin yan? Kaya ko naman. Bakit? Tutulungan mo ba ako? Sabi niyo, kaya niyo naman eh. Bakit ka nagtatanong? Inaalam ko kung kaya niyo o hindi. Tulungan mo na lang ako para naman may silbi ka. Aba, ayos ah. O bakit? Natatakot ka ba? Hindi ako aswang. Wala naman akong sinasabi. Pero kung di ka aswang, patunayan mo nga sa akin. Paano ka naman papatunayan? Kadalasan ng mga aswang, takot sa pilak. Itong singsing ko, hawakan mo. Di sige. Pampihira naman to. Agad na inalis ni Nardo ang kanyang singsing. Binigay niya yon sa matanda. Nang makita niyang wala namang nangyaring kakaiba sa matandang babae, ay napanatag na rin ang kanyang kalooban. Kaya naman tinulungan na lamang ni Nardo ang matanda na magbuhat. Nardo nga palang pangalan ko. Kayo po. Taring ang pangalan ko. Bakit naman kayo ang gumagawa nito? Bukod sa matandaan na kayo delikado rin sa daan. Lalo na ngayon, kalat na kalat ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Hindi naman ako natatakot sa mga aswang na yan. Sapukin ko pa ang mga mukha ng mga yan eh. Hindi kayo natatakot? Bakit? Marunong ba kayo lumaban sa kanila? Matanda na ako. Hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Kaya ang kamatayan ay parang biyaya na lang din para sa mga kagaya ko. Ikaw, bakit ka pala narito sa ilog? Akala ko kanina kapre ka eh. Pero buti na lang gwapo ka kaya inisip ko na tao ka.
Marunong din pala kayong tumingin sa gwapo, ah. eh, kaya po ako nandito para magpalamig. Naiinis kasi ako sa mga kasamahan ko sa trabaho eh. Hindi nila ako maintindihan. Masama ba maging makasarili minsan? Halos kalahati naman ang buhay ko inilaan ko na sa trabaho namin. Ngayon ko lang ginustong maging normal na tao. Ganyan talaga ang buhay. May mga tao talaga na hindi tayo mauunawaan. Pero ito ang lagi mong tatandaan. Hindi masama maging makasarili minsan, lalo na kung ito lang ang oras para sa sarili mo. Pero kailangan mo rin itanong sa sarili mo kung ang oras ba na ito ay tama at naaakma sa sitwasyon. Kailangan mong isipin na kung magiging masaya ka ngayon, kasiyahan ba talaga ang may dudulot nito? O magiging masaya ka ngayon pero kalaunan ay magsisisi ka kasi may ginawa kang nakaapekto sa ibang tao? Dami niyong alam ah. Naranasan niyo na rin ba ang naranasan ko? Sa tanda kong ito, yang karanasan mo ay parang sisiw lang. Naging makasarili rin ako noon, kaya alam ko yan. Ayun na ang bahay ko. Ilapag mo na lang yan sa tapat. Ako nang bahalang magpasok. Aling Tering, pwede bang patambay muna kahit ilang minuto? Wala pa rin kasi ako sa wisyo na humarap sa ibang tao ngayon eh. At sa akin meron. Ang sabi nga nila, mas magandang kausapin minsan yung taong hindi mo kilala kasi sila, hindi ka nila huhusgahan. Nakakamali ka dyan. Kanina pa kita hinuhusgahan. Natawa na lamang si Nardo sa sinabi ng matandang babae. Nung mga sandaling yon, hindi niya maintindihan kung bakit parang magaan ang pakiramdam niya kay Aling Tering. Para bang matagal na niya itong kilala? O para bang kilala na niya ito pero nakakalimutan niya lang sa hindi maipaliwanag na dahilan? Marami silang napagkwentuhan ng matandang babae. Kahit na papaano, gumaan na ang pakiramdam ni Nardo. Makalipas lang ang kalahating oras ay nagpaalam na rin siya kay Aling Tering. Habang naglalakad siya pauwi, bigla na lamang niyang naramdaman na tila mayroong sumusunod sa kanya. Hindi naman na ito bago sa kanya. Dahil kasi sa pagiging manunugis niya, hindi talaga maiwasan na may mga nilalang na nagkaka-interes siyang paslangin. Lumabas ka! Nararamdaman kita! Hindi mo na kailangan pa magtago! Walang tumugon sa kanya, pero nararamdaman niyang tila nasa paligid lang ang sumusunod. Kumuha na siya ng malaking bato sa gilid. Maraan siyang naglakad palapit sa kawayan. Maya-maya lang, ang itim na aso ang lumabas. Aso lang pala eh. Nagkukunwaring aso! Hindi na nagsayang ng oras si Nardo. Binato niya ang aso na yon. Hindi to tinamaan. Bumalik yon sa likuran ng kawayanan. Akmang tatakas pa sana ito pero nahawakan ni Nardo ang buhok nito at hinila ng malakas. Ang asong itim ay naging aswang na walang damit kahit na ano. Ano akala mo sa akin, tanga? Sinong nagpadala sa'yo? Nasaan ang mga kauri mo? Biglang may tumarak sa bandang leeg ni Nardo. Isang patalim na kasing laki lang din ng maliit na pako. Dahil dito, nakaramdam siya ng panghihina. Para bang naging paralisado ang kanyang kaliwang katawan. Hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak. Akmang may tatarak na naman sa kanya ang aswang na yon pero bigla na lang dumating ang dalawa. Nailigtas siya ni Mang Dino at ni Binoy. Agad namang umalis ang aswang. Mang Dino, paralisado kabila niyang katawan. Madali lang yan. Buhatin mo. Dali natin sa bahay. Walang sinayang na pagkakataon ng dalawa. Kahit na naiinis sila kay Nardo ay hindi pa rin sila nagdalawang isip na tulungan ito. Nang madala na nila si Nardo sa bahay ni Mang Dino, agad na inasikaso ng matanda ang binata. Noong mga sandaling yon, nakikita na nilang nagbabago na ang kulay ng kuko ni Nardo sa kamay at paa. Mang Dino, sigurado ka bang kaya mo tong gamutin? Buwang ka ba? Nagdududa ka yata eh. Nakakalimutan mo na bang ako ang pinagmulan ng kaalaman ninyo? E di sige, sagipin mo na tong siraulo na ito.
Maraming ginawang proseso si Mang Dino para lang mawala ang pagiging paralisado ng kaliwang katawan ni Nardo. Makalipas lang ang halos kalahating oras, unti-unti na rin naging maayos ang kalagayan nito. Pawis na pawis si Nardo. Namumutla pa rin pero bumalik na sa dati ang kulay ng kuko. Ayos na. Okay na to. Kung siraulo lang tayo, hinayaan na lang natin itong mamatay eh. Kahit naman nakakabwisit na tong tao na to, hindi pa rin siya ibang tao sa akin. Mamaya kapag nagising to, painumin mo kagad ang tsaa ha. Kailangan niya ng mainit na inumin. Yung susunod na pawis niya, yun yung mas magpapagaan ng pakiramdam niya. Busa ko pa to ng tsaa eh. Binantayan ni Binoy si Nardo. Dakong alauna na ng madaling araw na makamalay si Nardo. Pagtingin niya sa gilid niya, napabangon siya nang makita si Binoy sa gilid. Wala siyang maalala kung bakit siya naroon. Mas lalong hindi niya alam kung bakit iba na ang suot niyang damit. Hoy, ang ginawa mo sa akin? Bakit iba na suot ko? Ha? Bakit ako narito? Anong ginawa mo sa akin? Basira ulo. Muntikan ka na mamatay no? Kaming dalawa ni Mang Dino nagligtas sa'yo. Sa madaling salita, utang mo sa amin ang buhay mo. Kapal na mukha mo ah. Bakit hindi mo alalahanin? Sandaling napatingin si Nardo sa ibaba. Ilang segundo lang ay naalala niya ang mga sandali bago siya nawalan ng malay. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Napagtanto niyang tama nga ang sinasabi ni Binoy. Naabutan ka namin na tutuluyan ka na ng nakahubad na aswang. Buti na lang napigilan namin. May nakaturok na matalim na bagay sa leg mo eh. Yun ang dahilan ng pagiging paralisado ng kabilang katawan mo. Hindi ko rin naman inakala na mahina ka rin pala kahit na lalaki ang nagubad. Hoy, nakakamali ka ng iniisip mo ah. Baka bigwasan kita dyan. Di ka ba marunong magpasalamat? Eh di salamat. Napilitan ka pa ah. Nasaan ba si Mang Dino? Nagpapahinga na. Siya ang gumamot sa iyo kaya matuto ka magpasalamat sa kanya. Bumangon na ang lalaking si Nardo. Pinatunog pa nito ang mga buto niya. Ngumisit tumingin-tingin pa sa bago nitong suot na damit. Oh, nasaan yung mga damit ko? Di ko alam kay Mang Dino. Ayos. Maganda naman tong damit na to eh. O sige na, alis na ako. Pag-isipan mo nang mabuti yung gagawin mong desisyon ha. Tumingin na lamang si Nardo. Hindi na ito nagsalita at naglakad na rin palabas ng bahay ni Mang Dino. Habang naglalakad siya pauwi sa kanila, ay napahawak pa siya sa kanyang liig. Kahit magaling na siya, nararamdaman niya pa rin ng kaunti ang hapdi. Kinabukasan ng umaga, nalaman ni Nardo na umalis si Mang Dino at Binoy. Sa isip-isip niya ay baka sisimulan na ng dalawa ang misyon para hanapin at talunin ng aswang na gabunan. Habang siya, ang iniintindi niya ay si Ivana. Sa parehong araw, biglang nagdesisyon ng babaeng si Ivana na magsama na silang dalawa. At ayon sa babae, mas maganda kung sa bahay sila nito titira. Tuwang-tuwa naman si Nardo nung oras na yon. Pakiramdam niya kasi ay magsisimula na roon ang kapalaran nila bilang mag-asawa. Kinagabihan, Alam ko maninibago ka sa tutulugan mo pero dapat matuwa ka kasi magkasama na tayo sa iisang bahay. maninibago pero ayos lang. Pakiramdam ko na nga, ikaw ang misis ko at ako mister mo. Parang ganun na rin naman yan, di ba? Ibig sabihin nito, Oh, bawal muna. Hanggat hindi pa tayo nakakasal. Hindi pa pwede. pambihira naman. Kailan ba tayo kakasal? Hindi ko pa nga nakakaharap ang mga magulang mo eh. O sige, ganito na lang. Sabi mo sa mga magulang mo na gusto ko sila makausap. Para formal kitang ipagpapaalam sa kanila na magpapakasal na tayo. Ano ka ba? Hindi naman minamadali ang kasal. At saka, ito pa nga lang yung unang gabi natin magkasama eh. Dapat kilalanin muna natin ang isa't isa para mas makapagdesisyon tayo kung tayo ba talaga. Sigurado naman ako sa iyo eh. Ano pa bang kailangan nating siguraduhin dun? Nardo, alam ko na babaero ka dati at nakikita ko naman na nagbago ka na. Kaya sana, yung pagkahilig mo sa bagay na yon, baguhin mo na rin ha.
Kasi para sa akin, sagrado ang pagtatalik. Oo na, oo na. Gagawin ko makakaya ko para maiwasan ko yung bagay na yon. O tara na, matulog na tayo. Magtatabi lang walang anuhan dito Oo naman. Ito naman parang aanuhin na kaagad eh. Abay malay ko ba? Magkatabing humiga ang dalawa sa papag. Hindi malaman ni Nardo kung bakit bigla na lamang siyang nakaramdam ng matinding antok. Samantalang gising na gising naman siya noon dahil nagiinit ang katawan niya sa pagnanasa. Bandang 4:00 ng madaling araw, biglang nagising ang binata. Naalimpungatan siya. Pagtingin niya sa tabi niya, wala ang babaeng si Ivana. Kaya naman napamulagat ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa labas. Wala rin naman ang babae. Ivana? Ivana? Nasaan ka? Saan ba yung babaeng yun? Nakailang tawag siya sa babae pero wala namang sumasagot sa kanya. Naglakad pa siya ng kaunti. Tiningnan niya ang gilid ng bahay pero wala rin. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam na siya ng kaba. Lalapit pa sana siya sa silong ng bahay pero naramdaman na lang niya na may mga aswang nang nakapalibot sa bakuran. Mabilis niyang kinuha ang palakol. Nang maglabasa na mga yon, hinanda na niya ang sarili. Malas naman kagigising ko lang eh. Hindi nagtagal, sabay-sabay na lumusob ang mga nilalang. Dahil sa pagiging veterano ni Nardo, kahit ibang sandata ang gamit niya, ay hindi siya magawang patamaan ng mga aswang. Mahusay ang kanyang mga galaw, kalkulado, tansyado at mabibilis. Nang mapuruan na niya ang mga nilalang na yon, nagkaroon na nga ang mga ito ng pagkailang na lumapit sa kanya. Ano? Sige palag! Mga mahihinang nilalang! Nagpulasa ng mga aswang. Umatras sa mga yon. Habang si Nardo naman, hinahanap pa rin sa paligid ang babaeng si Ivana. Nang makasilip na siya sa silong ng bahay, nakita niyang naroon si Ivana, nakaiga at wala ng malay. Dali-dali niya itong hinila palabas doon. Tinapik-tapik ng mahina ang muka. Ivana! Ivana! Gising! Anong nangyari sa'yo? Nardo? Oo, ako to. Nardo, akala ko patay na ako. Ano ba kasing nangyari? Bakit ka nasa labas pa ng ganitong oras? Gusto ko lang naman maganda ng almusal natin Pero hindi ko naman inaasahan na darating ang mga halimaw na yon. Sino ba mga yon? Bakit parang ikaw ang gusto nilang saktan? Ivana, ang totoo kasi niyan Umamin ka nga sa akin. Ano ka ba talaga? Ang totoo niyan, isa akong manunugis. Manunugis? Oo, manunugis. Taong pumapaslang ng mga aswang. Yun ang trabaho ko mula nung bata-bata pa ako. Bakit ngayon mo lang ito sinabi? Wala ka talagang balak kung hindi pa ito nangyari Sasabihin ko naman sa'yo Kumukuha lang talaga ako ng tamang pagkakataon. At ito ang tamang pagkakataon, ganun ba? Ivana, mahal kita at lahat sasabihin ko sa'yo. Wala akong ililihim. At dapat, umalis ka na sa trabahong yan. Hindi tayo makakabuo ng payapang pamilya kung ganyan ang laging nangyayari. Ayos lang sa akin kahit na anong trabaho mo, wag lang ganyan. Napakadelikado. Oo, iniwan ko na nga ang ganong trabaho. Ikaw na pinili ko. Alam mo naman na kaligtasan lang naman natin ang iniisip ko, di ba? Oo naman. Niyakap na lamang ni Nardo ang babae. Noong mga sandaling yon, mas lalong napagtanto ni Nardo na kailangan na talaga niyang iwan ang pagiging manunugis. Dahil kung hindi, mas magiging komplikado lang ang lahat para sa kanila ni Ivana. Kinaumagahan, masaya na ulit silang dalawa na para bang walang nangyari. Nagpaalam si Nardo kay Ivana na bibili lang ng kanilang kakainin. Bago siya makarating sa pamilihan, nakita niya si Mang Dino na papasok pa lang ng gate ng bahay nito. Kasama pa rin ito si Binoy. At napansin niya na may mangilan-ngilang sugat ang dalawa. Tingnan mo kung ano nangyari sa aming dalawa. At kung hindi mo na itatanong, naalaga sa mga kasama namin kagabi. Mang Dino, anong pinagsasabi nito? Nakaharap namin yung gabunan. Talagang kakaiba siya.
Matandang gabunan pero pambihira ang lakas. Walang umubra. Napilitan kaming umatras. Pero 2 na lang kami ni Binoy ang pinalad eh. Ang mga kasama namin, patay. Ganun siya kabangis. At kung gano'n siya kabangis, ganun ka namang katamis. Matamis ka kasi mas pinili mo pag-ibig mo eh. Tama na, Binoy. Wala na tayong magagawa kung nakapagdesisyon na siya. Ibigay natin sa kanya ang buhay na gusto niya. O sige, bahala ka sa buhay mo. Sana lang talaga makatulog ka ng maimbing gabi-gabi. Habang iniisip na maraming namatay dahil wala ka sa laman. Tingin mo, may mangyayari din kung nandun ako? Kayo na nga ang nagsabi, di ba? Hindi ko rin kinayang nilalang na yun. Bakit ba parang ako ang sinisisi ninyo? Hindi ko kasalanan na ako lang ang malakas at ako lang ang inaasahan ninyo. Tama na, Nardo. Sige na. Maglakad ka na. Problema na namin to. Huwag niyong isisi sa ibang tao ang kakulangan ninyo, ha? Hindi na ako manunugis. Isa na lang akong Pangkaraniwang mister na walang ibang alam kundi magsibak ng kahoy. Oo, tama ka. Mas pipiliin ko ng ganon kung doon ako makakaranas ng kapayapaan. Nardo, hindi ka makakaranas ng kapayapaan kahit piliin mo pang manahimik. Hahanapin at hahanapin ka nila. Hindi ka nila titigilan dahil alam nilang malaki kang banta. Huwag mo sanang pagsisihan ng lahat ng ito. Napapalunok na lamang ng laway si Nardo. Hindi na niya sinagot pa si Mang Dino. Tinuloy na rin niya ang paglalakad. Pero aminado siya na sa mga sandaling yon, tila nagkaroon na naman siya ng pagdadalawang isip. Nakukonsensya siya. Pakiramdam niya, siya talaga ang may kasalanan kung bakit nasawi ang mga kasama nila. Nakasarado ang kanyang kamao habang naglalakad siya. Nakasalubong niya ang kaibigan niyang si Tobing. Nakahawak sa pisngi nito. Oh, ano nangyari sa'yo? Buti naman nakita pa kita. Doon kasi sa kanto, may sumuntok sa akin eh. Siga daw siya eh. Ah, ganun. Sige, turo mo sa akin. Tamang-tama, bad trip pa naman ako. Pre, Turo mo sa akin. Kapag di mo tinuro, kung sino na lang ang bubugbugin ko dyan. Napilitan na lamang si Tobing. Pinuntahan nila ang bilyaran kung saan naroon ang nanuntok sa kaibigan ni Nardo. Pagturo pa lang ni Tobing kung sino, sinuntok agad yun ni Nardo. Hindi na niya hinayaan pang makaganti. Makakasunod na suntok ang pinakawalan niya. Tumulong pa ang ibang naroon, pero wala ring nagawa. Bugbog sarado din sa kanya. Binuhos niya ang lahat ng sama ng loob niya. Nagulat si Tobing sa nangyari. Nakabulagta na ang mga malalaking tao. Lahat ay hilong-hilo. At parabang natakot na kay Nardo. pre, pinagbuntungan mo yata eh. Itutuloy. Wala nang pakialam si Nardo kung may tao magagalit sa kanya dahil sa ginawa niyang pagbubugbog sa mga lalaki. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay mailabas niya ang kanyang galit. Matapos naman yun ay umalis na rin sila roon. Tambay na muna sila sa kabilang baryo kung saan merong kainan ng lugaw. Hindi ka ba kakarmin sa ginawa mo? Karma yung pinagsasabi mo. Pinagtanggol lang kita, no? Mukha mo. Alam natin pareho na iba ang dahilan mo, kaya mo binugbog yung mga yon. Bisit kasi si Mang Dino at Binoy eh. Ano naman ba kasi yung nangyari? Nalagasan kami ng mga kasama at parang kasalanan ko pa. Kasi naman, ikaw lang yata ang inaasahan nila. Ano magagawa ko? Alam nga namang habang buhay ko silang asikasuhin, di ba? Gusto ko din naman kasing mahanap ang sarili kong buhay. Mali ba yun? Wala namang mali doon, pre. Pero ang tanong kasi, napapanahon ba? Kinakampihan mo ba sila? Naku, hindi naman. Ganito kasi yung pre Sa trabaho, kapag nanumpa ka sa isang tungkulin na tatapusin mo ito ngayong araw o kaya sa susunod na araw, tapos bigla mo silang iniwan sa gitna ng mga problema dahil lang gusto mong manood ng sine kasama ang kasintahan sa kadahilan ng gusto mo ng mapayapang araw, di ba parang ang pangit naman ng ganon? Hindi naman ako nangako eh. Pero pumayag ka. Napabuntong hininga na lamang si Nardo. Bigla na lamang niyang napagtanto na may punto ang kanyang kaibigan. Uminom na lamang siya ng tubig.
napasandal sa upuan. Mag-isip ka ng maigi, pre. Alam ko, lahat tayo deserve na magkaroon ng payapang buhay. Pero may mga bagay din talaga tayong hindi natin pwedeng iwan na lang ng baste. Isipin mo yan na maigi, ah. Iiwan ko ba si Ivana para sa trabaho ko? Ano ka ba? Malamang hindi. Pamilya naman palagi ang nauuna eh. Pero hindi ibig sabihin na meron dapat iprioridad. O dapat baliwalain mo na lang yung iba. Alam ko kaya mo yan. Nalilito ka lang sa mga nangyayari ngayon pero alam kong kaya mo. Maraming salamat, pre, ah. Ikaw lang yung nagpayo sa akin ng ganyan na hindi ko gustong bugbugin eh. Tumigil ka nga sa kakasabi mo ng bugbog. Kinakabahan ako sa iyo eh. Matapos ng mga nakita ko kanina, pakiramdam ko, kaya mong baliin ang buto ko eh. Bakit ko naman gagawin yun? Ikaw na nga lang ang nag-iisa kong kasama sa bahay. Di, nawala na ako ng taga-timpla ko ng kape. Natapos ang pag-uusap na yon, umuwi na rin siya sa bahay nila ni Ivana. Hindi naman nagalit sa kanya ang babae nang sabihin niya ang nangyari. Sa katunayan, hindi yun masyadong pinansin ni Ivana. Lumipas pa ang mga araw. Unti-unti nang nakulong sa pagmamahal ni Ivana ang lalaking si Nardo. Unti-unti na rin binibitiwan ng lalaki ang kanyang tungkulin. Tila naging kontento na lamang siya bilang asawa. Na sa halip itak ang kanyang hawak, tabla at brush ang kanyang ginagamit sa araw-araw. Siya na kasi ang naglalaba ng mga damit ni Ivana. Nagsimula na raw kasi magtrabaho ang babae sa isang tindahan sa bayan. Wisit namang mga damit na to, ang kakapal. Hindi ba siya marunong maglaba? Bakit ako naglalaba nito? Ikaw kasi ang walang trabaho eh. Napalingon na lamang si Nardo sa labas ng bakuran. Nakita niya roon ang kaibigang si Tobing. Nakangiti at kumakain pa ng mangga. Oh, ginagawa mo rito? Nandito lang ako para sabihin sa yung nagpunta kanina si Binoy sa bahay. Ay nako, wala na akong oras para makinig sa tungkol sa kanya. Wala na akong oras na makinig ng tungkol sa kanya. Munti ka na daw mamatay si Mang Dino. Napatigil sa pagkuskus si Nardo nang marinig yon. Aminadong nag-alala kagad siya. Hindi niya may kakaila sa sarili na kahit halos isang buwan na niyang kinalimutan na matanda, ay mahalaga pa rin yun sa kanya. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Iwan mo na muna yan, sama ka sa akin. Binitiwan agad ni Nardo ang brush at tabla. Dali-dali siyang sumama kay Tobing. Ilang saglit lang ay nakarating na rin sila sa bahay ni Mang Dino. Ang tanging naroon lamang ay si Binoy at pati na rin ang dalawa nilang kasamahan na manunugis din. Ano nangyari sa kanya? Umalis siya kagabi. Ang sabi niya sa akin, may katatagpuin lang siyang kaibigan. Hindi ko alam na pinuntahan pala niya yung kinaroroonan ng gabunan. Nakakalaban niya na mag-isa yun. Hindi niya rin kinaya eh. Buti na nga lang at nakabalik siya rito. Ang kaso, critical na lagay niya kagabi. Hindi namin siya dinala sa ospital kasi delikado siya ron. Baka puntahan siya ng gabunan. Kaya kanina madaling araw, ilang mga albularyo nagtulong-tulong para tahiin lahat ng hiwa niya. Nabigyan na rin siya ng gamot na pangpamanghid at pangpawala ng kirot. Ngayong umaga lang, medyo gumanda na ng kaunti ang pakiramdam niya. Sigurado kang gabunan ng may gawa nito? Oo, yun ang sabi ng iba nating kasama na nakarescue sa kanya sa labas ng baryo natin. Nilapitan niya si Mang Dino. Tiningnan niya ito. Namumutla at parang kahit isang buwan pa lang ang nakalilipas, tila mas tumanda ang itsura nito. Napansin din niya ang mga sugat nito sa katawan. Sa puntong ito, hindi na kinaya ni Nardo ang emosyon niya. Naglakad siya palabas. Sa tapat ng gate, dito na siya napaiyak. Para siyang papatayin ng kanyang konsensya. Sinisisi niya kung bakit nangyari yon sa matandang parang itinuring na rin niyang ama. Pre, ano? Ayos ka lang ba? Kasalanan ko siguro talaga to kung bakit nangyayari to eh. Anong plano mo ngayon? Nardo, sinabi na namin sa iyo nung nakaraan. Hindi ka na namin pipilitin bumalik kaya wala kang dapat ikonsensya. Pinaalam ko lang ang mga nangyayari sa kanya dahil kanina hindi ko rin alam ang gagawin ko eh. Ikaw ang mas malapit sa kanya. Sa katunayan, bago siya nawala ng malay, ikaw ang binabanggit niya.
Kahit ako naman ang kasama niya. Nasaan na yung gabunan? Bakit? Anong gagawin mo? Ano pa? Di papatayin ko siya. Oo, huwag ka magpadalos-dalos. Hintayin na muna natin magising si Mang Dino. Natitiyak ko na mas marami na siyang hawak na impormasyon tungkol sa kalaban namin. Nardo, may sasabihin ako sa iyo pero nakikiusap ako. Intindihin mo sana ang sasabihin ko na maayos. Bakit? Ano ba yun? Tungkol ito sa kinakasawa mo. Tungkol kay Ivana. Ha? Nung nakaraan, nakita namin siya ni Mang Dino sa bayan. May mga kinakausap na mga lalaking kahina-hinala. Dahil doon, sinimulan na namin siyang manmanan. Nagdududa kasi kami na may kakaiba siyang ginagawa na hindi mo alam. At nitong nakaraan lang din, nalaman namin ni Mang Dino kung ano ba talaga siya. Bakit? Ano bang nalaman nyo? Nardo, yung kinakasama mo, aswang. Nang marinig ni Nardo ang sinabing yun ni Binoy, ay otomatikong nag-init ang kanyang muka. Kinabahan siya. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi natanggap ng kalooban niya ang kanyang narinig, kaya agad niyang kinontra si Binoy. Nagpapatawa ka na naman ba, Binoy? Paano magiging aswang si Ivana? Lagi ko siyang kasama. Mararamdaman ko naman yun kung aswang siya eh. Anong tingin mo sa akin, tanga? Oo, tanga ka. Uy! Yan na naman kayong dalawa eh. Akala nyo aawatin ko kayo? Bahala na kayo ngayon dyan. Ano sinabi mo? Bulag na bulag ka sa pagmamahal mo sa kanya. Hindi mo na napapansin yung mga kakaiba niyang ginagawa. Yan ang dahilan kung ayaw ko magmahal ng babae. Kasi nagiging tanga ang isang lalaki kapag masyado siyang lunod sa pagmamahal. Hoy, bawiin mo sinabi mo ha. Kung ayaw mo maniwala sa sinabi ko, bakit hindi ikaw mismo ang umalam? O sige ganito, pag tama ako, babalik ka sa samahan. Kapag nagkamali ako, gawin mo kung anong gusto mong gawin sa akin, kahit patayin mo pa ako. Hindi na nakapagsalita pa ang binatang si Nardo. Ayaw na rin naman niya kasing lumaki pa ang gulo. Kaya naman umalis na lang din siya roon. Mula nang sabihin ni Binoy ang tungkol kay Ivana, sa mga sumunod na araw ay inoobserba na niya ang babae. Bawat galaw nito ay tinitingnan niya. At kapag gabi naman, binabantayan niya rin ito. Dito niya natuklasan na kapag mahimbing ang tulog niya, lumalabas siya na madaling araw. Bumabalik naman bago sumapit ang umaga. Maging siya ay bigla na lang ding nahiwagaan kay Ivana. Naroon pa rin naman ang pagmamahal niya sa babae. Pero para bang unti-unti na siyang natauhan. Unti-unti na niyang napagtanto na hindi pa niya talaga kilala si Ivana. Bukod sa pangalan, ay wala na siyang ibang alam dito. Ivana, kailan mo ba ipapakilala sa akin ng mga magulang mo? Di ba sinabi ko naman na sa'yo na huwag nating madiliin ang kasal? Hindi naman tutungkol sa kasal. Gusto ko lang silang makilala. At gusto ko lang din naman na makilala nila ako. Bakit? May problema ba? Bakit parang ang seryoso mo yata ngayon? Wala. Naisip ko lang. Kasi baka kaya ayaw mo akong ipakilala sa mga magulang mo kasi ganito lang ako. Ano ka ba? Bakit mo naman iniisip yan? Di pakilala mo na ako sa kanila para hindi na ako mag-isip ng ganito. Huwag ka mag-alala. Kapag nagkaroon ako ng libreng araw, idadalaw kita kina mama. Sa ngayon, kalma ka lang ha? Okay, sige. Pero hindi ka na ba kakain? Nagmamadali ka na naman? Hindi na, malilate na ako sa trabaho eh. Babawi na lang ako. Sige, bye. Humalik pa sa kanya ang babaeng si Ivana. Nang masiguro niyang nakaalis na yon, agad niyang kinontak ang kaibigan niyang si Tobing para pasundan ng babae. Naghihinala na rin kasi si Nardo kay Ivana. Pero ibang hinala ang meron siya. Palagay niya kasi hindi naman talaga aswang ang dalaga. Pakiramdam niya may iba itong lalaki na kinakatagpo. Nagalungkat din siya sa mga gamit ng babae. Pero wala naman siyang ibang makita kundi ang mga damit lamang nito. Bumuntong hininga na lamang siya. Wala naman siyang gagawin ng mga sandaling yon kaya naisipan niyang dalawin na muna si Mang Dino. Kasalukuyan pa rin kasing nagpapagaling ang matanda. Pero
nagkaroon na rin ito ng malay. Sino ba yung siraulong katok ng Oh, Nardo! May sakit ka yata. Anong kinain mo? Ikaw ang may sakit. Pero, wow nakakatayo ka na pala ah. Bakit ka narito? Para malaman kung ayos ka na. Ngayon nakakatayo ka na, aalis na ako. Hintayin na lang ulit kitang mabaldado para dalawin ka. Sandali! O bakit? Babalik ka na ba? Kapag napatunayan ko na tama si Binoy, babalik ako sa inyo. Sa ngayon, hayaan niyo muna akong matuklasan ng sarili ko kung totoo nga ba ang sinasabi ninyo. O baka may iba lang talaga siyang lalaki. Bahala ka sa buhay mo kung yan ang gusto mo. Basta kami, nandito lang kapag handa ka na ulit. Nardo, kailangan ka talaga ng samahan eh. Ngumiti na lamang ng papilit si Nardo. Mabilis na nakalipas sa mga sandali. Sumapit na rin ang kinagabihan. Naisipan niyang sunduin si Ivana sa bayan kung saan ito pumapasok. Pero nang lapitan niya ang may-ari ng tindahan na pinapasukan ng dalaga, sabi ng may-ari sa kanya ay walang Ivana na nagtatrabaho doon. Sa parting yun pa lang, kinabahan na si Nardo. Batid niyang may hindi talaga magandang nangyayari. Merong nililihim sa kanya ang babaeng kanyang minamahal. Pauwi na sana siya nung mga oras na yon nang makita niya si Ivana sa kabilang bangketa. Agad niya itong sinundan. Nang lumiko ang babae, nakita niyang yumakap ito sa isang matandang lalaki. Hindi niya kilala matandang yon. Sa pagkakasuri niya, parang malakas-lakas pa ang pangangatawa na matanda. Tuwid ang tindig at medyo maskulado pa rin ang katawan. Nung una, inakala niya na baka lolo o tatay ni Ivana yon. Pero laking gulat niya nang makita niyang hinalikan ni Ivana sa labi ang matanda. Kaya naman agad na siyang lumapit. Pero naglakad ng mabilis ang dalawa. Hindi na niya yun naabutan pa. Kaya naman nagmadali siyang umuwi. Pag-uwi ni Ivana, agad niya itong kinausap. Galit na galit siya. Mami ka nga sa akin? Niloloko mo lang ba ako? Ha? Anong sinasabi mo dyan? Umaming ka na. Nakita kita kanina sa bayan. May kasama kang matandang lalaki. Hinalikan mo siya sa labi. Nung mga sandaling yun, tila hindi na rin magsisinungaling pa ang dalaga. Nagbago ang reaksyon ng mukha nito. Ngumiti ito ng nakakaloko. Bakit? Akala mo ba talaga totoong minahal kita? Ha? Anong sinabi mo? Nardo, hindi kita mahal. At kahit kailan, hindi mangyayari yon. Hindi mo lang napansin yon kasi bulag ka. Tanga ka. Teka, huwag kang nga magbibiro ng ganyan, Ivana. Hindi nakakatuwa ah. Gusto mong malaman ng totoo, di ba? Ginamit lang kita. Sinira ko lang ang mga plano ninyo. Sinamahan lang kita para makuha ang isang bagay na dahilan kung bakit hindi ka pwedeng labanan ng Supremo. Anong bagay ang sinasabi mo? Ano pa? Kundi ang mga pangontrang nakasabit sa bewang mo na matagal ko nang hindi makuha-kuha. Kagabi lang ako nakahanap ng paraan kung paano ko mahawakan ng mga yon. At ngayong wala na yun sa'yo, humanda ka na sa Supremo. Aswang ka? Oo, aswang ako. Hindi mo nararamdaman? Hindi mo talaga mararamdaman dahil di naman ako pangkaraniwang aswang, Nardo. Sinasabi mo bang kaya mo ako binahay para hindi ako makasama sa misyon? Para hindi ko magawang harapin ang gabunan? Oo, ganun na nga. Kasi hindi ka kayang labanan ng Supremo ng matagal kung may mga pangontra ka. Kaya ito ang paraan na naisip ko. Ang alisan ka ng mga pangontra. Para sa pagkikita nyo ngayon, tatanggapin mo na lang na mamatay ka na. May isang matandang lalaki na pumasok sa bahay. Nakangiti ito sa kanya ng nakakaloko. Sa mga sandaling ito, nakaramdam na ng kaba ang binata. Anong ibig sabihin nito? Hindi mo pa ba naiintindihan? Ako ay isang aswang at ang gabunan na matagal nyo nang hinahanap ay ang aking asawa, si Eleanor. Nakakagulat ba, Nardo? Masyado ka kasing umasa sa lahat ng nakikita mo ay galing sa puso ko. Totoo nga sinasabi ng mga kasama mo. Tanga ka. Masyado kang bulag.
Hindi ka matalino kaya akala mo kaunting kabaitan lang sa'yo ay totoo. Ngayon, wala ka ng pangontra sa katawan. Wala ka na ring magagawa. Kaya, mamamatay ka na. Kumusta ka, iho? Ito ang pangalawa nating pagkikita. Nung una, hindi natuloy ang laban natin. Pero ngayon, mukhang matutuloy na ang pagpunta mo sa iyong kalangitan. Napakasama mo, Ivana. Totoong lahat ng mga pinakita ko. Sincero ang kalooban ko. Totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Pero, paano mo ako niloko lang ng ganito? Paano? Paano? Simple lang. Una pa lang, wala na akong pakialam sa'yo. Pangalawa, iniisip ko lang na isa ka lang nakasangkapan para sa mga plano namin. Instrumento ka lang para mas madali ka naming mapaslang. Nardo, kailangan mo nang mawala. Nang sa ganon, maisakatuparan na rin namin ang aming mga plano. Sige, mahal ko. Ipapaubaya ko na sa iyo ang pagpaslang sa kanya. Kaya mo? Kaya mo akong patayin, Ivana? Alam mo, sa maikling panahon ng pagsasama natin, naramdaman ko na meron ka rin pagmamahal sa akin. Hindi mo pwede ipagkaila yun. Puso ko ang nagsabi sa akin na sa mga sandali natin, meron doon na totoo. Manahimik ka. Managinip ka na lang. Managinip ka ng gising. Hindi mangyayari yan kahit na kailan, no? O sige, kung talagang wala kang pagmamahal na nararamdaman sa akin, patayin mo ako ngayon. Gawin mo. Gawin mo kung anong sa tingin mo ang magpapasaya sa'yo. Talagang gagawin ko. Dahil wala ka namang halaga sa akin eh. Biglang humahaba ang kuko ni Ivana. Akmang aatake na sana ito nang biglang dumating na naman si Mang Dino at Binoy. Nagulat ang gabunan at si Ivana kaya hindi sila nakapaghanda. Tinamaan ni Binoy ng taga ang babae. Habang ang matandang si Eleanor naman ay dali-daling tumalon palabas ng bintana. Sumunod naman doon si Ivana. Oh, paano ba yan? Tama ako ng hinala. Ibig sabihin, babalik ka na sa amin? Oo na. O yan na pang tinatanga-tangan nyo. Oh, Nardo, ang itak mo. Kinuha ni Nardo ang kanyang itak. Wala na silang sinayang na pagkakataon. Agad-agad na rin silang nagtungo sa kung saan man dumaan ang dalaw. Ako sa gabunan. Kayo nang bahala kay Ivana. Sigurado ka bang kaya mong makita na mamatay siya? Gawin nyo na lang. Dami nyo pang daldal eh. Tumakbo ng mabilis si Nardo. Naabutan niya ang matandang si Eleanor. Sa puntong ito, wala nang nararamdamang pangamba ang binata. Tila nagngangalit ang kanyang kalooban. Hindi niya kasi matanggap na ginagamit ng matanda si Ivana. Saan ka pupunta? Akala ko ba kayang-kaya mo akong patayin dahil wala nang pangontra ko ngayon? Huwag kang atat, iho. Mas maganda kasi kung hindi muna ako ang makakalaban mo. Si Ivana! Lumabas ang babaeng si Ivana. Nakangisi pa ito. Para bang nang iinsulto kung paano ito tumingin sa kanya. Sa puntong ito, tila nanlalambot ang tuhod ni Nardo. Hindi niya kasi alam kung magagawa niyang patulan ng babaeng minahal niya. Bumuntong hininga si Nardo. Napapalunok ng laway. Alam niyang mahal niya si Ivana pero sa mga pagkakataong yun, kailangan niyang tibayan ang kanyang kalooban. Dahil nung oras na nalaman niya na aswang pala si Ivana, yun na rin ang hudyat na kailangan niya itong ituring na kalaban. Oh, bakit ka natutulala? Natatakot ka na ba? O baka naman hindi mo ko kayang labanan kasi mahal mo pa ako. Ivana, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ayoko maglaban tayong dalawa. Ayokong isa sa atin ang mawala. Kaya wala akong pakialam kung sino man ang sa atin ang mawala. Sige na, Ivana. Ikaw nang bahala riyan. Ako ay magpapahinga na muna. Huwag kang umalis! Duwag! Hindi na siya pinansin pa na matandang lalaki. Ngumiti na lang ito sa kanya ng nakakaloko. Humarang na rin naman si Ivana. Magsasalita pa sana siya pero bigla na siyang inatake ng babae. Nakailag naman si Nardo. Yun lang ang tangi niyang ginagawa. Hindi niya kasi kayang dampian ng sandata si Ivana. Pakiramdam niya ay wala siyang kwentang lalaki kapag ginawa niya yon. Tumigil ka na! Wala tayong mapapala kung pati tayo ay maglalaban. Papatay na kita dahil yun ang kailangan kong gawin.
Ikaw lang ang hadlang. Wag! Muling nakailag ang binata. Sa pagkakataong ito, napilitan na siyang patamaan ng itak ang babae. Kailangan niyang gawin yon sa pagbabaka sakaling titigil na ang babae sa pag-atake sa kanya. Pero tila wala man lang nangyari. Sunod-sunod na kalmot pa rin ang ginawa nito. Wala itong pakialam kung ano man ang gawin ni Nardo. Tinamaan niya ulit ang babae. Marami na yung sugat sa katawan. Nakita din niyang bumabagal na rin ang kilos nito. Tama na, Ivana. Hindi na kita kakalabanin. Sige na, tumakas ka na. Anong akala mo sa akin? Mahinang nilalang? Hindi ka na makakatakas kapag nakarating na sila rito. Kaya pwede ba, umalis ka na. Nang marinig ni Ivana ang yabag ng paa nila Mang Dino at Binoy, bigla-bigla na lamang itong tumalon paalis. Sakto namang kararating lang ng dalawa. Oh, anong ginawa mo? Bakit pinatakas mo yun? Sa galit ni Binoy ay hinawakan niya ang kwelyo ni Nardo at saka inalog-alog. Inawat naman siya agad ni Mang Dino. Habang si Nardo nakayuko lang, hindi makapagsalita. Hindi niya alam ang kanyang mararamdaman. Yan kasi napapala ng mga hindi marunong makinig eh. Kung una pa lang sana pinili mo ng samahan kaysa sa babaeng yun, hindi ka na sana makakaranas ng ganyan. Ano? Masakit, di ba? Dapat lang sa'yo yan, para naman magtanda ka. Binoy, tama na. Ang mabuti pa umalis na muna tayo at umuwi na muna sa atin. Nardo, sumama ka sa amin. Tahimik lang nang naglakad si Nardo. Tulala ang binata. Hindi pa rin siya umiimik hanggang sa makarating na sila sa bahay ni Mang Dino. Nakaupo lang siya sa gilid. Malalim ang iniisip. Noong mga sandaling yon, inintindi na lamang ng dalawa ang pinagdadaanan niya. Kahit banas na banas sa kanya ang binatang si Binoy. Hayaan mo na lang muna siya na ganyan. Paano kung ganyan pa rin siya kapag nakaharap na natin yung gabunan? Kilala ko si Nardo. Malakas siya. Kayang-kaya niya itong lagpasan. Kaya ayaw ko talaga magsyota eh. Baka ganyan din na mangyari sa akin. Napapailing na lamang ang dalawa. Maya-maya, umuwi na rin si Nardo sa bahay nito. Alam na ni Tobing ang nangyari, kaya agad siya nitong inasikaso. Pinagtimpla siya ng kape. Pero kahit na anong gawin ni Nardo, hindi pa rin talaga maalis sa isipan niya kung bakit kailangang maging ganun ang kanyang kapalaran. Kung bakit kailangan maging magkalaban sila ng babaeng kanyang minamahal. Oh, pre. Kape ka muna. Sige na. Masarap ang pagkakatimpla ko dyan. Pre, masama ba akong tao? Ha? Hindi ah. Kasi, bakit nangyayari sa akin ang lahat ng ito? Wala naman akong ginagawang masama. Pre, gusto ko lang naman maging masaya eh. Mahirap bang ibigay sa akin yon? Pre, wala namang masama sa gusto mo. Kaso, ito kasi ang kapalit ng mga maling desisyon natin sa buhay eh. Hindi naman kita sinisisi ah. Pero, nangyari kasi ito dahil padalos-dalos ka. Pumayag ka kagad na magsama na kayong dalawa kahit kakikilala nyo pa lang. Tingnan mo nangyari. Dahil wala kang alam kung ano ba talaga siya, di, naging masakit para sa iyo ang lahat. Anong gagawin ko ngayon? Hindi ko kayang patayin si Ivana eh. Kapag nakikita ko siya, naalala ko ang lahat ng masasayang sandali namin. Ayokong ako mismo ang bumura nun. Sige lang, pre. Ilabas mo lang. Gusto mo mag-inom tayo? Meron akong alak dyan. Hindi ko alam ang gagawin ko. Mag-iinom pa ako. Para nga kahit papano kumalmay ang utak mo. Para din madali ka makatulog. Ayaw mo ba nun? Inilabas kagad ni Tobing ang natitira nitong alak. Nilaklak nilang dalawa yon at makalipas nga lang ng ilang minuto ay nakatulog na rin si Nardo. Kinabukasan, paggising niya, mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam. Wala pa rin pinagbago. Naiisip niya pa rin si Ivana. Kaya naman, naisipan niyang puntahan ang matandang babae na si Tering. Sakto naman na inabutan niya ang matanda na naglalabas sa ilog. Ah, napadalaw ka, Gardo. Nardo po, hindi po Gardo.
Ay, oo nga pala. Nardo nga pala ang pangalan mo. Ano ba ang problema mong tao ka? Naalala niyo yung kinuwento ko sa inyo na babae? Yung iba ka ang pangalan. Ivana po. Kayo naman, oh. Ay, iba na pala. Ano nangyari? Si Ivana kasi may iba na. Aray ko! Masakit nga talaga yan. Bakit po kaya may mga taong manloloko, no? Paano kaya nila nagagawa yon? Sus, kunwari ka pa, nagawa mo rin naman yon. Babaero ka, di ba? Ho? Wala naman akong nakwento sa inyong ganun, ha? Sino bang matanda sa atin? Ako o ikaw? Bakit ikaw ang makakalimutin? Meron ba? Hindi ko matandaan, eh. Alam mo, Nardo, may parte talaga sa buhay natin na nasaktan tayo ng kapalaran para malaman natin kung para saan ba talaga tayo. Ibig niyong sabihin, nakatakda na talaga yon? Oo naman. Lahat naman ng mga nangyayari sa mundong ibabaw nakasulat na sa kapalaran ng mga tao. Grabe naman tong kapalaran kong to. Sino ba nagsulat nito? Isa lang kasi ang ibig sabihin niyan. Hindi siya para sa iyo. May ibang nakalaan sa iyo. Pero kung magpapakalugmok ka dahil sa kanya, baka hindi na dumating yung tamang tao para sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, iangat mo ang noo mo at bumangon ka ulit. Naintindihan mo ba ako? Aling Tering, matanong ko lang ho. Nakita na ba tayo noon? Bakit parang ang gaan ang pakiramdam ko sa inyo? Parang matagal na tayong magkakilala, eh. Hindi natin alam. Malay mo naman, di ba? Nakakilala na pala tayo noon pero hindi mo lang maalala. Pero malaki din po ang pasasalamat ko sa inyo, Aling Tering. Nakakatulong po yung mga sinasabi niyo sa akin para gumaan yung pakiramdam ko. At matanong ko lang din po, wala ba kayong anak na babae? Tumigil ka. Kaya ka kinakarma kasi babaero ka eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa bahay. Tulungan mo akong sabawan yung mga bangus doon. Wow! Ayos! Paborito ko pa naman ang bangus. Abay, sakto pala dating mo. Matapos makapaglaban ni Aling Tering, ay binuhat na rin ni Nardo ang balde at sabay na rin silang naglakad. Para bang naging bakasyonan na ni Nardo ang lugar na yon kahit na yun pa lang ang pangalawang beses na nakita niya ang matanda. Hindi nagtagal, sabay na rin kumain ng dalawa. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, nakatikim na siya ng masarap na luto ng bangus. Mga luto kasi ni Tobing sa bahay nila, kung hindi matabang, masyado namang maalat o kaya maasim. Busog na busog ang binata. Sobrang saya niya. Nakalimutan na nga rin niya ang mga nangyayari. Kung minsan, iniisip niya na mas mainam na doon na lang din siya tumira. Para kahit na papaano, malayo siya sa gulo, sa problema at sa mga responsibilidad. Wala po ba kayong asawa? Bakit? May papakilala ka ba sa akin? Meron sana eh, si Mang Dino. Tumawa ng malakas sa matanda. Naubo-ubo pa ito. Nagtataka si Nardo kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon ng matandang babae. Samantalang hindi naman ito kilala si Mang Dino. Pero hindi na lamang niya yun pinansin. Inabot na siya ng hapon doon. Dakong 5:00. Nagpaalam na rin siya. Mag-isa na naman siyang naglalakad pero hindi na siya kinakabahan. Handa siya sa maaaring umatake sa kanya. Pero sa awa ng Diyos, nakabalik siya ng kanilang baryo nang walang nangyayaring masama. Dumiretso siya sa bahay ni Mang Dino. Naabutan niya ang ibang manunugis na naroon. Tila may pinaplano. Sakto dating mo, Nardo. Halika, dumito ka. Mang Dino, Binoy, pasensya na sa mga konsumisyon na naidulot ko sa inyo nito mga nakaraan, Patawad. Ngayon, handa na ako makipagtulungan sa inyo. Sigurado ko ba na kaya mo nang harapin yung babaeng aswang? Masakit pa rin. Pero
Nalinawan na ako kung sino ang dapat kong piliin. At kayo yun. Ang samahan at ang mas nakakarami. Yan ang Nardo na kilala ko. Nagbabalik. Nakakatuwa ka talaga. Halika nga, pakurot nga sa toy-toy mo. Uy, parang timang naman to si Mang Dino. Nagtawanan ang mga manunugis. Ganun kadali na naibalik ng lahat ang tiwala kay Nardo. Si Binoy din ay nakipag-ayos na sa kanya. Nagkasundo na sila sa mga plano nila. Nung mga sandaling yon, handang-handa na ang mga manunugis. Pagsapit na lamang ang kanilang hinihintay. Hindi ko inaasahan na darating ang sandaling ito. Maraming salamat sa inyong dalawa, Nardo, Binoy. Maraming salamat din po sa pagtanggap niyo sa akin uli. Babawi ako sa lahat ng mga pagkukulang ko. Sigurado ka bang hindi ka na maapektuhan kapag may babaeng aswang na bigla na lang nagubad? Hindi ko alam. Ikaw talaga, nandiyan ka na naman eh. Bahala ka sa buhay mo. O, teka. Teka, bago kayo magsabong ulit, simulan na natin ang paglalakbay. Hahanapin natin ang kanilang lungga. Wala tayong ititira sa kanila. Uubusin natin ang kanilang lahi. Mararamdaman sa sigaw ng mga manunugis ang tapang at determinasyon. Sumapit ang 7:00 ng gabi. Lumabas na rin sila at sinimulan na ang paglalakbay sa kagubatan. Nardo, paano pala yung kaibigan mo sa bahay niyo? O bakit? Paano kung nasalisihan tayo at siya yung pinunteriya? Nasabihan ko na yung tukmol na yon. Alam na niya ang gagawin niya kapag gano'n na ang nangyari. Naniniguro lang ako. Salamat naman. Nakakapanibago kayo Kaya nyo palang mag-usap ng mahinahon no? Nawala ang kanilang tawanan nang maramdaman na nila ang presensya ng mga aswang sa paligid. Dahil dito, inihanda na rin niya ang kanilang mga sarili. Bumuntong hininga muna si Nardo. Ilang sandali lang, lumabas ang mga aswang para umatake. Alerto ang mga manunugis. Tumakbo sila sa parte ng gubat na walang gaanong puno. Nang sa ganon ay walang mapagtaguan ng mga aswang. Dahil sa taktika nilang ito, madali nilang nakikita ang kanilang mga kalaban. Kaya naman, noong mga sandaling yon ay hindi na sila nahirapan na patamaan ng mga aswang. Huwag makampante! Maging alerto! Ngayon na lang ulit ako nakasabak ng ganito Napakasarap pala ulit ng pakiramdam. Mais ka Baka mamaya laruin mo na naman. Di ba idol mo ako? Kaya manood ka! Umabante ang lalaking si Nardo. Hinarap nito ang 5 aswang nang siya lamang mag-isa. Hindi siya tinulungan ng iba nilang kasama. Nakapwa mga humahanga din sa taglay niyang kagalingan. Napaslang niya ang 5 aswang ng walang kahirap-hirap. O ano, ayos ba? Oo! Bilib ka na naman Makalipas lang ang halos 5 minuto, napatay na agad nila ang mga aswang. Wala silang itinirang buhay. Hindi nila pinatawad kahit naghihingalo. Sinunog nila mga bangkay para makasigurong hindi na mapapakinabangan ng mga katawan. Sa kanilang pagpapatuloy, may mangilang-ilang mga aswang pa rin silang nakakaharap. Pero minamani-mani lamang nila ang mga yon. Dahil doon, nakakasiguro sila na sa kagubatan talaga nagkukuta ang mga nilalang na kalaban nila. Kaya naman mas lalo nilang ginagalingan ang laban. Dahil sa paraang yon, unti-unti nilang napupulbo sa mga aswang.